Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2608-17. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa kasalukuyan, ilang dosenang tao na lamang ang natitira sa Lizen Restaurant. Malinaw na karamihan sa mga tao ay nakaalis na sa restaurant. Isang binata ang nakaupo sa harap ng isang mesa habang 3 tao ang nakatayo sa likuran niya na nagbibigay sa kanya ng isang kakila-kilabot na aura. Ang binata ay nakasuot ng casual na damit, kitang-kita ang kanyang mga katangian, at ang kanyang pangangatawan ay mahusay. Nakaupo siya roon na may ekspresyon ng pagiging mahalaga na parang siya lang ang mahalaga sa mundo. Ang 3 lalaking nakatayo sa likuran ng binata ay nakasuot ng karaniwang baluti na pilak ng hukbong silverworm. Base sa kanilang mga badge, sila ay mga centurion sa hukbong silverworm. Samantala, 9 na tao ang nakatayo sa harap nila. Ang 9 na taong ito ay nakasuot ng itim na baluti, ang karaniwang baluti ng Black Dragon Army. Gayon din, mula sa mga badge sa kanilang dibdib, mahahalata na 2 ang centurion at 7 ang decaren. Batay dito, madaling mahinuha na ang binata ay si Clint, isang kapitan ng hukbong silverworm. Ikaw ba yan? Gulat na sigaw ni isa sa mga nasa katanghaliang gulang na centurion na nakatayo sa likuran ni Clint nang makita si Alvin. May bahid din ng hindi makapaniwalang nararamdaman sa kanyang tono. Tila ipinahihiwatig ng ekspresyon ng kanyang mukha na nakakita siya ng isang bagay o isang taong nakakatakot. Si Alvin, nakakapasok lang sa restoran, ay agad na lumingon upang tingnan ang pinanggalingan ng boses. Nakilala niya agad ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang ay isa sa mga centurion na naroon nang mapatay niya ang isa pang centurion ng Silverworm Army malapit sa Celestial Ascension Pool. Sinubukan siyang patayin ng kabilang panig sa pamamagitan ng paglulunsad ng soul attack ng mga oras na iyon. Tiningnan niya ang tila nasa katanghaliang gulang na lalaki at walang pakialam na sinabi, "Nagkataon lang. Nagkita tayong muli." Kasabay nito, ang 9 na sundalo mula sa Black Dragon Army ay tumingin kay Alvin nang may nagniningning na mga mata at magalang na binati siya ng sabay-sabay. "Panginoong Kapitan! Panginoong Kapitan!" Talagang pinalitan niya si James bilang kapitan ng Black Dragon Army. Natigilan ang centurion ng Silverworm Army na nakakilala na kay Alvin noon nang makita niya ang mga sundalo mula sa Black Dragon Army na magalang na bumabati kay Alvin. Dahil narinig niya ang mga salita nitong Zen bago pa man sila pumasok, alam niyang ang unang taong papasok sa restaurant ay ang bagong kapitan na papalit kay James. Noong una, nang makita niya si Alvin, nakaramdam siya ng pag-aalinlangan. Tutal, paano naging kapitan ng Black Dragon Army ang isang taong kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven? Batay sa kanyang karanasan sa Silverworm Army, alam niyang hindi madaling makakuha ng respeto mula sa mga sundalo, lalo na kung natagpuan lang ni Alvin ang token ni James. Para makuha ang pagkilala ng kanyang mga tauhan, kailangan ni Alvin na magkaroon ng napakalaking lakas. Habang pinapanood niya ang eksena sa harap niya, tila wala nang natitirang lugar para sa pagdududa na tunay na pinalitan ni Alvin si James bilang kapitan. Bukod pa rito, napatunayan ang kanyang lakas nang patayin niya si Gabby. Nakalimutan ko na ang kanyang lakas ay katumbas ng isang ordinaryong Golden Celestial. Gamit ang kanyang lakas, hindi masyadong mahirap para sa kanya na kunin ang posisyon ng isang kapitan ng Black Dragon Army. Ang nasa katanghaliang gulang na centurion mula sa Silverworm Army ay lalong nakumbinsi nang maalala niya ang eksena kung saan pinatay ni Alvin ang kanyang kasamahan. Sa sandaling ito, si Clint, kapitan ng hukbong Silverworm, ay malamig na nakatitig kay Alvin at nagtanong, "Ikaw ang bagong kapitan mula sa hukbong itim na dragon na pumalit kay James." Gayunpaman, sandaling sumulyap si Alvin kay Clint bago niya ibinaling ang kanyang atensyon sa kanyang 9 na tauhan. "Ayos lang ba kayong lahat? May ginawa ba sila sa inyo?" Kumislap ang kanyang mga mata at lumalim ang kanyang boses nang matapos niya ang kanyang tanong. "Ginoong Kapitan, ayos lang po kami. Ayos lang kami." Umiling ang lahat ng 9 na sundalo mula sa Black Dragon Army bago sila humakbang papalapit kay Tongzen at tumayo sa likuran ni Alvin. Sa sandaling ito, lahat sila ay nakatitig sa mga tao mula sa Silverworm Army. "Sige." Dumilim ang ekspresyon ni Clint matapos siyang hayagang hindi pinansin. Malamig niyang tiningnan si Alvin at ngumisi.
Kahit si Jin Kun, ang pinakamalakas na kapitan ng Black Dragon Army, ay hindi nangangahas na kumilos ng mayabang sa harap ko, Clint. Si Jin Kun, ang pinakamalakas sa 10 kapitan ng hukbong itim na dragon, ay kilala bilang unang kapitan ng hukbong itim na dragon. Gayunpaman, tiyak na pinag-uusapan iyon pagkatapos ng labanan sa lambak ng Ares. Tutal, tanging ang pinakamalakas lamang ang may hawak ng titulong unang kapitan. Pagkatapos ng labanan sa lambak ng Ares, walang duda na si Alvin ang naging unang kapitan ng hukbong itim na dragon. Natural lamang na walang alam si Clint tungkol dito. Hanggang ngayon, hindi siya naniniwala na si Alvin, ang bagong kapitan ng Black Dragon Army, ay kayang talunin si Peter Gian sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Tutal, ang isang taong may ganitong lakas ay maihahambing sa mga commander ng Black Dragon Army at ng Silverworm Army. Sa kanyang palagay, ang mga may ganitong lakas ay hindi magpapakababa ng ganoon at magiging isang kapitan. Hindi pinansin ni Alvin ang mga salita ni Clint. Malamig niyang tiningnan si Clint at sinabing, mabuti na lang at wala kang nasaktan sa mga tao ko. Kung hindi, buhay mo ang kapalit. Tila umalangaw-ngaw ng malakas sa restoran ang mga salita ni Alvin. Agad na natahimik ang restaurant. Maging ang mga tao sa labas ay natahimik din. Malinaw na nakikita at naririnig ng mga tao sa labas ng restoran ang lahat ng nasa loob. Natigilan sila nang marinig ang mga sinabi ni Alvin. Ang bagong kapitan na ito ay tunay na walang takot. Ito ang naisip ng lahat. Tutal, alam nilang si Clint ay hindi lamang isang ordinaryong kapitan ng hukbong Silverworm. Siya rin ang bayaw ng commander ng hukbong Silverworm. Dahil dito, kahit si Jin Kun, ang dating pinakamalakas na kapitan sa hukbong itim na dragon, ay hindi basta-basta gagahasain si Clint. Paano sila hindi magugulat nang makita nila si Alvin na kumikilos ng walang takot? Sa loob ng restoran, si Clint, na nakabawi na ng kanyang katinoan, ay agad na tumayo. Ang kanyang mga mata ay puno ng hanggaring pumatay habang sinasabi, anong sinabi mo? Kahit si Jin Kun ay hindi maglalakas loob na sabihin sa akin ang mga ganoong salita. Mayroon ka bang hanggaring mamatay? Hindi pinansin ni Alvin ang balak pumatay ni Clint at nagpatuloy ng walang pakialam, pakakawalan ko na ang bagay na ito kung pupunitin mo ang isa sa iyong mga braso ngayon. Kung hindi, mas malala ang kahihinatnan. Pupunitin ko ang isa sa iyong mga braso at isa sa iyong mga binti tulad ng ginawa ko sa isa sa mga Dekirin mula sa Silverworm Army. Sa labas ng restaurant, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa isa't isa. Bangis! Bangis! Ang bagong kapitan ng hukbong itim na dragon ay bangis. Parang wala siyang pakialam na si Clint ang kausap niya. Sa palagay ko, hindi ito mabangis. Hinahangad lang niya ang kamatayan. Base sa mga sinabi niya, parang napilayan niya ang isang braso at binti ng isang Dekirin ng Silverworm Army. Pagbalik sa restoran, ang mga tauhan ni Alvin na nakatayo sa likuran niya ay nagtinginan din sa isa't isa na may pagkalito. Natural lang na hindi nila alam na may ginawa pala ang kanilang bagong kapitan. Pinili ang isang braso at isang binti ng isang Dekirin ng hukbong Silverworm. Biglang nanlaki ang mga mata ni Clint nang marinig niya ang mga salita ni Alvin na parang may naalala siya. Kalahating buwan na ang nakalipas, tila isang cultivator ang umakyat sa isa sa mga Celestial Ascension Pool na pinamumunuan ng kanyang mga nasasakupan. Sinasabing ang bagong akyat na cultivator ay nakakuha ng isang kahangahangang pamana sa makamundong kaharian. Hindi lamang napinsala ng bagong akyat na cultivator ang isang braso at isang binti ng isang Dekirin sa ilalim niya, kundi napatay pa niya ang isa sa kanyang mga centurion. Nang pag-isipan niya ito, tila wala pang kaso kung saan ang isang Dekirin ay napinsala ng isang bagong akyat na cultivator. Lord Captain. Si Miko, ang centurion na nasa katanghaliang gulang na nakatayo sa likuran ni Clint, ay humakbang paarap at sinabing, ito ang lalaking umakyat sa Celestial Ascension Pool ng Heavenly Celestials kalahating buwan na ang nakalipas at pinatay si Gabi matapos niyang pilayin si Weston. Gabi. Weston. Nanlaki ang mga mata ng dalawang centurion mula sa hukbong Silverworm sa gulat. Naging mausisa sila nang makitang tila nakilala ni Miko ang bagong kapitan ng hukbong itim na dragon. Paano nakilala ni Miko ang bagong kapitan ng hukbong itim na dragon? Matapos marinig ang mga salita ni Miko, sa wakas ay natanto nila. Ang bagong kapitan ng hukbong itim na dragon ay ang halimaw na cultivator na umakyat kalahating buwan na ang nakalipas.
2,609. Siya ba yan? Hindi sinasadyang nanlaki ang mga mata ni Clint nang marinig ang mga salita ni Miko. Nanginig siya sa loob-loob niya. Ang bagong galing na cultivator na ito ay pumatay at pumihil sa isang centurion at declare ang Silverworm Army kalahating buwan na ang nakalipas. Kanina pa hinahanap ng Silverworm Army ang lalaking ito. Samantala, ang mga sundalo ng Black Dragon Army na nakatayo sa likuran ni Alvin ay sabay-sabay na lumingon upang tumingin sa kanya. Pakiramdam nila ay biglang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Kung totoo ang sinabi ng centurion ng Silverworm Army, nangangahulugan ito na ang kanilang bagong kapitan ay kakaakyat lang kalahating buwan na ang nakalipas. Bagong umakyat. Ang Celestial Ascension Pool ng langit. Kakaakyat lang ba ni Lord Captain kalahating buwan na ang nakalipas? Bukod pa rito, hindi siya umakyat sa Celestial Ascension Pool ng mga walang katawan na Celestial, kundi umakyat siya sa Celestial Ascension Pool ng mga Heavenly Celestial. Paano nangyari yon? Hindi nagsisinungaling ang Centurion ng hukbong Silverworm na ito, di ba? Nagbulungan ang mga tauhan ni Alvin, at naisip nilang nagsisinungaling si Miko. Mas maniniwala sana sila sa mga sinabi niya kung sinabi niyang umakyat ang kanilang kapitan sa isang bodiless Celestial Ascension Pool. Tutal, ang mga 9 Tribulation bodiless Celestials mula sa mga makamundong kaharian ay magiging mga Golden Celestial pagkatapos nilang umakyat sa Celestial Ascension Pool. Sa kabilang banda, ang mga umakyat sa Celestial Ascension Pool ng mga Heavenly Celestial ay mga Heavenly Celestial lamang. Para maging mas tumpak, sila ay mga Crimson Moon Heavenly Celestial lamang. Higit sa lahat, sinabi ni Miko na ang kanilang kapitan ay kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven kalahating buwan na ang nakalipas. Maituturing na abnormal para sa isang bago akyat na cultivator na maging isang Orange Moon Heavenly Celestial pagkatapos ng kalahating buwan, lalo na ang maging kasing lakas ng kanilang kapitan. Nasaksihan na nila ang lakas ng kanilang kapitan. Kahit na mas mahina ang kanilang kapitan kaysa sa kanilang commander, hindi naman gaanong kalakas. Dahil sa mga kadahilanang ito, tuluyan nilang binaliwala ang mga salita ni Miko. Sa labas ng restaurant, narinig din ng mga tao ang mga sinabi ni Miko. Bagong aakyat. Kakaakyat lang niya sa Celestial Ascension Pool ng Heavenly Celestials mga kalahating buwan na ang nakalipas. Baliw ba ang centuryong ito? Nahihilo siya. Paano magiging kapitan ng Black Dragon Army ang isang taong kakaakyat lang sa Celestials kalahating buwan na ang nakalipas? Tama. Kahit paswertehin siyang mahanap ang identity token ni Kapitan James at maging kapitan, hindi niya makukuha ang respeto ng kanyang mga tauhan kung isa lamang siyang Heavenly Celestial. Tama iyan. Base sa kung gaano kagalang-galang ang kanyang mga tauhan, tiyak na isa siyang Golden Celestial. Gayun din, ang mga tao sa labas ng restaurant ay dumating sa parehong conclusion tulad ng mga nasasakupan ni Alvin. Akala nila ay nagsisinungaling si Miko. Tutal, ang kanyang mga salita ay napakawalang katotohanan. Bigla na lang tumawa ng malakas si Clint, kapitan ng hukbong Silverworm. Nakuha nito ang atensyon ng lahat maliban kay Alvin. Nakatuon ang kanyang mga mata kay Alvin habang nasa sabik na sinasabi, kanina ka pa namin hinahanap pero wala ka. Sino ang mag-aakala na matatagpuan ka namin sa hindi namin inaasahan? Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy sa pagsasalita, bata, kung nagtago ka lang sa kampo ng hukbong itim na dragon, baka hindi ka na namin matagpuan. Gayunpaman, dahil nagpasya kang sumuko, dapat kang sumama sa akin sa kampo ng hukbong Silverworm. Nakatitig si Clint kay Alvin na parang nakatitig sa isang napakahalagang kayamanan. Tutal, alam niyang ang kapitan ng Black Dragon Army na ito ay nagtataglay ng pambihirang celestial methods at divine abilities na nagbibigay sa kanya ng lakas na maihahambing sa isang Golden Celestial kahit na isa lamang siyang Crimson Moon Heavenly Celestial. Kung siya at ang commander ng Silverworm Army ay makakabisado ang celestial methods at divine abilities ni Alvin, ang kanilang lakas ay lubos na tataas. Sa oras na iyon, ang pinuno ng commander ng Silverworm Army ay maaari pang pumunta sa Nine Hidden County upang makipagkita sa County Chief upang hilingin ang posisyon bilang City Governor ng Bloody Specter City. Naalala ni Clint kung gaano kasabik ang kanyang bayaw, ang commander ng hukbong Silverworm, nang ikwento niya rito ang tungkol sa bagong Ascended Cultivator.
Dahil dito, sa loob ng kalahating buwang ito, palihim na hinahanap ng hukbong silverworm ang kinaroroonan ng bagong ascended cultivator. Sino ang mag-aakala na sumali na siya sa hukbong itim na dragon at naging kapitan pa nga? Bomb! Pagkatapos magsalita ni Clint, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin nang biglang lumabas ang celestial origin energy mula kay Clint at binalot siya na parang bola ng apoy. Para siyang Diyos ng digmaan sa sandaling iyon. Putok! Di nagtagal, tinapakan ni Clint ang kanyang dalawang paa, dahilan para lumindol ang lupa. Nagsimulang umihip ng malakas ang hangin sa restaurant, na nagpabagsak sa maraming upuan at mesa. Swoosh! Pagkatapos, sumugod si Clint kay Alvin na parang isang mandaragit na nakabuka ang mga braso. Gayunpaman, hindi siya gumamit ng kilos na pamatay, ang balak lang niyang hulihin si Alvin. Tutal, mas kapaki-pakinabang sa kanya si Alvin ng buhay kaysa patay. Kailangan niya itong ibalik ng buhay sa kampo ng Silverworm Army. Sa ganitong paraan, makukuha niya at ng commander ng Silverworm Army ang pambihirang celestial methods at divine abilities. Wala na siyang pakialam na si Alvin ay isang kapitan ng Black Dragon Army. Kailangan niyang hilingin sa bayaw, ang commander ng Silverworm Army, na harapin ito mamaya. Sa sandaling ito, wala na siyang oras para mag-isip ng iba pa maliban sa paghuli sa kanyang target. Panginoong Kapitan, mag-ingat kayo. Sabay-sabay na sigaw ng mga nasasakupan ni Alvin nang biglang sumugod si Clint. Nang makita ito, labis silang nabalisa kaya't nakalimutan nilang ang lakas ng kanilang kapitan ay higit na nakahihigit sa lahat ng kapitan ng hukbong itim na dragon. Tutal, si Clint ay mas mahina pa kay Jin Kun na mas mahina pa kaysa sa kanilang kapitan. Shoo! Isang sunod-sunod na sigaw ng mga espada ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng lahat, ang mga sinag ng espada ay sumilay mula kay Alvin na mahinahong humaharap sa paparating na pag-atake. Sa isang sulyap, tila mayroong hindi bababa sa 10,000 sinag ng espada. Nakatuon pa rin ang atensyon ng lahat sa nakasisilaw na sinag ng espada ni Alvin nang umalangaw-ngaw sa ere ang isang kaawa-awang sigaw. Napakasama at masakit ang tunog nito na nagparamdam ng kilabot sa lahat. Putok! Isa na namang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sa oras na ito, sa wakas ay malinaw nang nakita ng lahat ang nangyayari. Si Clint, ang kapitan ng hukbong Silverworm, na sumusugod patungo kay Alvin ay naputol ang kamay bago siya pinalipad ni Alvin gamit ang isang sipa. Malinaw na ang malungkot na sigaw ay kay Clint nanggaling. Hindi, sigaw ni Clint. Pinanood niya ang mga sinag ng espada na tumatama sa kanyang naputol na braso. Maaari pa rin niyang ikabit muli ang kanyang braso hanggat hindi ito nasira, ngunit kapag nasira na ito, siya ay magiging isang pylay talaga. Swoosh! 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 Ang mga sinag ng espada ay lumipad patungo sa naputol na braso na parang isang kayeg ng mga balang. Ang natitira na lamang sa naputol na braso ni Clint ay isang ambon ng dugo at isang palad. Ang dahilan kung bakit hindi nasira ang palad ay dahil sa proteksyon ng isang guwantes. Ang guwantes ay ang makalangit na sandata ni Clint. Nang makitang nasira ang kanyang naputol na braso, si Clint ay dumura ng isang subo ng dugo dahil sa galit at kahihiyan. Clint! Isang galit na boses ng babae ang umalangaw-ngaw sa hangin sa sandaling ito. Isang kislap ang nakita habang isang malaki ngunit maliksi na babae ang lumipad patungo kay Clint at sinalo ito. 2,610. Putok! Isa na namang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa ere ng isang malaki ngunit maliksi na figure ang sumalo kay Clint at bumagsak sa lupa. Tila nanginginig ang buong restaurant sa sandaling ito. Kasabay nito, malinaw na nakikita ng lahat ang figure ngayon. Ito ay pagmamayari ng isang matangkad at maskuladong babae. Hindi siya mas mababa kay Clint habang ang kanyang baywang ay tila kasing lapad ng kalahati ng kanyang taas. Habang karga niya si Clint, mukhang isang manika ito. Kung pag-uusapan ng laki, si Clint ay malamang na wala pang sangkatlo ng laki ng babae. Pagkalabas pa lang ng babae, biglang nagkagulo sa labas ng restaurant. Siya ang boss ng Lysen Restaurant, si Lysen. Ito ang unang beses na nakita ko ang boss ng Lysen Restaurant. Hindi ordinaryong babae itong si Lysen. Siya ang tunay na kapatid ni Renden, ang commander ng Silverworm Army.
Nabalitaan kong ang karatula ng Lysen Restaurant ay personal na isinulat ng commander ng Silverworm Army. Based dyan, makikita kung gaano niya kamahal ang kanyang kapatid. Siya ang asawa ni Kapitan Clint. Nang marinig ni Alvin ang usapan mula sa labas, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Pinili ng kanyang mga nasasakupan na magdiwang sa isang restoran na pagmamayari ng isang taong may kaugnayan sa Silverworm Army. Pumunta ba sila rito para maghanap ng gulo? Gayunpaman, walang balak tumigil si Alvin kahit na matapos niyang malaman ang tungkol sa pagkakakilanlan ng matangkad at maskuladong babae. Sabi niya, may utang ka pa rin sa akin. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya na parang agila. Habang lumilipad si Alvin, umalangaw-ngaw sa ere ang mga sigaw ng espada. Nang makabawi ang lahat sa kanilang katinoan, bumalik na si Alvin sa kanyang dating pwesto, nakatayo sa harap ng kanyang 10 tauhan. Ang pagkakaiba lang ay may hawak siyang tao sa kanyang kamay. Ang taong iyon ay tila si Clint na nasa bisig lang ng matangkad at maskuladong babae kanina lang. Clint! Sigaw ni Lysen habang ang Hungarian pumatay ay biglang lumalabas sa kanyang katawan. Ang ekspresyon sa kanyang mabilog na mukha ay nakamamatay. Swoosh! Si Lysen, ang kapatid ng commander ng hukbong Silverworm, ay sumugod kay Alvin. Boom! Boom! Si Lysen ay kamukha ng mga tangke sa nakaraang buhay ni Alvin. Siya ay nasa isang mabangis na labanan na nagiiwan ng isang alon ng pagkawasak sa kanyang likuran. Yumanig ang lupa at nakabibinging mga pagsabog ng hangin ang umalangaw-ngaw sa hangin. Bagamat mabigat ang kanyang malaki at maskuladong pangangatawan, tila kasinggan siya ng balahibo kapag gumagalaw. Sa katunayan, siya ay napakabilis. Isa siyang Golden Celestial. Base sa bilis ni Lysen na bahagyang mas mabagal kaysa kay Clint, masasabi ni Alvin na isa rin siyang Golden Celestial. Bukod dito, maliwanag na mas mahina siya kaysa kay Clint. Nang malapit na si Lysen kay Alvin, isang maikling malapad na kutsilyo na parang pang-ipit ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Kumikinang ito ng husto bago nagsimulang tumama ang mga sinag ng espada kay Alvin. Base sa aura nito, alam ni Alvin na si Lysen ay may hawak na celestial weapon. Ngumisi siya habang malamig na pinapanood si Lysen na sumusugod sa kanya. Casual niyang itinaas si Clint sa ere at hinaranggan ang atake nito. Kasuklam-suklam. Bulyo ni Lysen nang bigla siyang huminto. Dahil sa kanyang pag-atras ng 10 hakbang, dumura siya ng dugo mula sa mga panloob na pinsala. Shoo! Matapos niyang pilitin si Lysen pabalik, hindi siya pinansin ni Alvin. Sa isang iglap lamang, lumipad ang mga sinag ng espada at maayos na pinutol ang kaliwang binti ni Clint. Ang naputol na binti ay bumagsak lupa kasabay ng isang kalabog. Muling tumili si Clint. Casual na ibinalik ni Alvin si Clint kay Lysen. Malamig na nagningning ang kanyang mga mata habang nakatingin sa naputol na binti sa sahig. Kung maglalakas loob kang sirain ang binti ng asawa ko, ako, si Lysen, ang magsusulit sa iyo at sa buhay ng pamilya mo. Sigaw ni Lysen nang mapansin niyang lumipat ang atensyon ni Alvin sa naputol na binti sa sahig. Ang ekspresyon sa kanyang matambok na mukha ay parang nakamamatay habang pinagbabantaan niya si Alvin. Ang kanyang boses ay parang napakalamig na para bang nasa isang kuweba ng yelo ang iba. Malinaw na nawalan siya ng malay sa puntong ito. Kung hindi, hindi niya sasabihin ang mga ganoong salita. Tutal, kamakailan lang umakyat si Alvin sa spirit overarching heaven. Matagal na siyang nagmamasid sa dilim. Sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili matapos masaksihan ang pagkawasak ng braso ng kanyang asawa. Maghihintay ako. Nanlamig ang mga mata ni Alvin matapos niyang marinig ang mga banta ni Lysen. Pagkatapos, itinaas niya ang isa sa kanyang mga paa. Ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas mula sa kanyang paa habang tinatapakan ang naputol na binti ni Clint na epektibong winasak ito. Hindi. Muling nanlaki ang mga mata ni Clint. Napasigaw at nanginig siya bago tuluyang nawalan ng malay. Natural lang, hindi naman ganoon kaina ang mga Golden Celestial. Nawalan lang siya ng malay dahil hindi niya matanggap ang katotohanan. Si Alvin, na matagumpay na pumutol sa braso at binti ni Clint, ay tumingin kay Lysen ng malamig bago ito lumingon at sinabing, "Tara na." Naghiwa-hiwalay ang mga tao sa labas upang magbigay daan kay Alvin at sa kanyang mga tauhan habang palabas sila. Natauhan lamang sila nang mawala sa kanilang paningin si Alvin at ang kanyang mga tauhan.
Sus Mariosep. Ang kapitan na ito mula sa Black Dragon Army ay tunay na dominante. Hindi lang niya sinaktan ang bayaw ng commander ng Silverworm Army, ginawa pa niya ito sa harap ng kapatid ng commander. Kahit ang commander ng Black Dragon Army ay hindi gagawa ng ganoong bagay, hindi ba? Saan niya nakuha ang lakas ng loob para gawin ito? Hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan. Tigilan mo na ang pag-iisip. Sigurado akong may mapapanood pang palabas pagkatapos nito. Tiyak na hindi papalampasan ni Renden, ang commander ng hukbong Silverworm, ang bagay na ito. Siyempre naman. Ang amo ng Lysen Restaurant, si Lyko Lysen, ay kapatid ni Renden. Sa tingin mo ba hahayaan niya itong magdusa ng ganito kalaking kawalan ng katarungan? Tensyonado ang mga tao sa labas ng Lysen Restaurant. Alam nilang ang sandaling ito ay katahimikan bago ang bagyo. Putok. Isang malakas na kalabog ang biglang umalangaw-ngaw mula sa restaurant kasabay ng isang kidlat na dumaan sa kanilang harapan. Swoosh! Isang malaking pigire ang mabilis na lumipad palabas ng restoran habang may kargang isa pang pigire, patungo sa hilaga. Sa isang iglap, nawala sila sa gitna ng mga ulap. Swoosh! Swoosh! Isang sipol ng hangin ang umalangaw-ngaw habang ang tatlong centurion ng Silverworm Army, kasama na si Miko, ay lumabas din ng restaurant. Lahat sila ay may malungkot na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang nagmamadaling habulin si Lysen. Paano silang hindi makakaramdam ng kalungkutan? Ang kanilang kapitan ay nasaktan ng husto sa harap nila. Mula simula hanggang katapusan, wala silang magagawa at wala silang pinangahas na gawin. Tutal, ang isang taong kayang talunin ang kanilang kapitan ay hindi isang taong kaya nilang harapin. Muling naghiyawan ang mga tao sa labas ng Lysen Restaurant. Dinadala ba ni Lysen ang kanyang asawa sa kampo ng hukbong Silverworm? Sa pagkakataong ito, magiging seryoso na ang sitwasyon sa pagitan ng Silverworm Army at ng Black Dragon Army. Palaging may sama ng loob sa pagitan nila, pero wala pang nangyaring ganito kaseryoso noon. Tama ka. Parang may paparating na bagyo. Hindi ko talaga inaasahan na ang bagong kapitan ng Black Dragon Army ay magiging ganito kalakas. Nagawa niyang talunin at sakta ng kapitan ng Silverworm Army ng ganoon kadali. Ano na? Sa tingin mo ba mas malakas siya kaysa sa commander ng hukbong Silverworm? Siyempre hindi. Kung oo, isa lang ba siyang kapitan ng hukbong itim na dragon? Iniisip ko kung kaya ba siyang protektahan ni Bryson, ang commander ng Black Dragon Army. Sa tingin ko ay mahirap. Siguro, kung ibang bagay lang, ayos lang. Gayunpaman, ginawa niyang paile ang bayaw ni Rendan. Matagal bago naghiwalay ang mga tao mula sa labas ng restoran. Di nagtagal, ang insidenteng ito ay kumalat na parang apoy sa Bloody Spectre City. Lahat ng hindi nasa closed-door cultivation ay agad na nakarinig tungkol sa insidente sa Lysen Restaurant. Ginawang po ni Alvin, ang bagong kapitan ng hukbong itim na dragon, si Clint, ang asawa ni Lysen. Ang kapatid ni Lysen ang commander ng hukbong Silverworm. Madugong lungsod ng multo. Malapit nang magbago ang mga bagay-bagay dito. Nakakagulat ito. Nakakapangilabot. Hindi ko talaga alam kung paano haharapin ito ng Black Dragon Army. Natatakot ako na si Alvin, ang kapitan ng hukbong itim na dragon, ay kailangang magbayad gamit ang kanyang buhay. 2,611. Sumikat pagkatapos ng isang away. Sa kasalukuyan, si Alvin ay sumikat sa Bloody Spectre City dahil sa kanyang pakikipaglaban kay Clint, isang kapitan ng Silverworm Army, sa Lysen Restaurant. Bago ito, walang sino man sa Bloody Spectre City ang nakakakilala sa kanya. Ngayon, walang sino man sa Bloody Spectre City ang hindi nakakakilala sa kanya. Dapat sabihin na ang insidente sa Lysen Restaurant ay hindi maituturing na isang away. Tutal, natalo ng husto ni Alvin si Clint matapos gawin ni Clint ang unang galaw. Bukod pa rito, naputol ni Alvin ang braso at binti ni Clint gamit ang kanyang mga sinag ng espada sa loob lamang ng isang iglap. Mula sa simula hanggang sa katapusan, walang oras si Clint para gumanti. Habang ang Bloody Spectre City ay abala sa mga pinakabagong pangyayari, pinangunahan ni Alvin ang 10 sa kanyang mga nasasakupan pabalik sa kampo ng Black Dragon Army nang may dahan-daang lakad. Walang pakialam niyang sinabi, lahat kayo ay matapang.
Hindi ko akalain na iinom kayo sa isang restaurant na pagmamay-ari ng kapatid ng commander ng Silverworm Army. Si Tungzen, isa sa mga centurion sa ilalim ng pamumuno ni Alvin, ay nahihiyang tumawa bago ngiti, "Panginoong Kapitan, labis kaming natutuwa sa iyong tagumpay sa lambak ng Ares. Hindi namin namalaya na umiinom pala kami sa isang restaurant na pagmamay-ari ng kapatid na babae ng commander ng hukbong Silverworm." Bago pa matapos magsalita si Tungzen, sumingit si Alvin, "Talaga?" Lumingon siya at itinoon ang tingin kay Tungzen. Agad na lumitaw ang isang guilt expression sa mukha ni Tungzen. Ngumiti siya ng mapait at nag-iba ng direksyon. "Panginoong Kapitan, ang talino mo. Pumunta kami sa Lysen Restaurant dahil alam naming mahilig pumunta ang mga tao mula sa Silverworm Army sa restaurant at kaya..." Muling putol ni Alvin kay Tungzen at walang pakialam na sinabi, "Gusto mo bang malaman ng hukbong Silverworm na ang hukbong itim na dragon ay may kapitan na katulad ko?" "Matalino ka, Panginoong Kapitan," mabilis na sagot ni Tungzen. Maya-maya, naging seryoso ang kanyang ekspresyon at bumagal ang kanyang bilis. "Panginoong Kapitan, pinutol mo ang braso at binti ni Clint ngayon. Ayos lang ba talaga iyon? Alam mo kung sino si Clint? May problema ba?" Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata na malamig na kumikislap habang sinasabi niya, na ipakita ko na sa kanya ang kabaitan at awa nang hindi ko siya pinatay. Hindi lamang pilit na pinigil ni Clint ang kanyang mga nasasakupan, kundi sinubukan pa nga ni Clint na hulihin siya pabalik sa kampo ng Silverworm Army. Natural lang, alam niya kung bakit tuwang-tuwa si Clint na ibalik siya sa kampo ng Silverworm Army, marahil ito ay dahil sa kanyang mga celestial methods at divine abilities. Tutal, ang mga tao mula sa Silverworm Army ay 100% sigurado na siya ay isang heavenly celestial na kakaakyat lang sa spirit overarching heaven kalahating buwan na ang nakalipas. Alam nila na siya ay napakalakas na lampas sa kanyang cultivation base dahil sa pambihirang celestial methods at divine abilities na kanyang pinagkadalubhasaan. Malinaw kung ano ang mangyayari kung siya ay dalhin sa kampo ng Silverworm Army. Kung wala silang makukuha mula sa kanya, tiyak na papatayin nila siya. Natural lang, sa kanyang kasalukuyang lakas, ang isang simpleng Silverworm Army ay hindi isang banta sa kanya. Sa makatuwid, naramdaman niya na nagpakita siya ng awa kay Clint sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanyang buhay. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Tungzen at ang iba pang 9 na sundalo mula sa Black Dragon Army ay natigilan at hindi nakapagsalita. Hindi na sila nagsalita pa kay Alvin. Gayunpaman, palihim nilang pinag-uusapan ang bagay na ito gamit ang voice transmission. "Tingnan mo ang ating kapitan, tila hindi siya natatakot sa commander ng hukbong Silverworm. Posible kayang mas malakas siya kaysa sa commander ng hukbong Silverworm. Posible. Gayunpaman, kahit na mas malakas si Lord Captain kaysa sa commander ng Silverworm Army, huwag kalimutan na ang commander ay maaaring laging pumunta sa gobernador ng lungsod at hilingin sa gobernador ng lungsod na mamagitin para sa kanya. Kung mangyari iyon, magiging mahirap ang mga bagay-bagay. Kung mangyari iyon, sana'y ipagtanggol ng commander ng ating Black Dragon Army ang ating kapitan. Tutal, mas pinapabore naman ng gobernador ng lungsod ang ating commander kaysa sa commander ng Silverworm Army." Si Alvin, na hindi nakakaalam ng usapan ng kanyang mga nasasakupan, ay nawala sa kanyang pag-iisip sa sandaling ito. Kinultify na rin ng commander ng Silverworm Army ang graded cultivation method ng Bloody Spectre City. Dapat ko ba siyang puntahan bago pa siya kumilos at pilitin siyang ibigay ang graded cultivation method na kanyang kinultify? Nagniningning ang kanyang mga mata. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na isa itong magagawang plano. Biglang tumigil si Alvin, at sumunod naman ang kanyang mga nasasakupan. "Bumalik muna kayong lahat. Naaalala ko lang na may aasikasuhin ako sa Bloody Spectre City." Pagkasabi niya noon ay nawala na siya sa paningin ng kanyang mga nasasakupan. Si Alvin ay palaging isang taong mahilig kumilos. Ngayong mayroon na siyang plano sa isip, natural lang na hindi na siya mag-aaksaya ng oras para isagawa ito. Ang kanyang destinasyon ay ang kampo ng hukbong Silverworm. Ang 10 sundalo mula sa hukbong itim na dragon, kabilang ang centurion na si Tungzen, ay bumalik lamang sa kanilang katinoan matapos mawala si Alvin sa kanilang paningin.
Gayunpaman, hindi nila ito masyadong inisip. Talagang naniniwala silang may dapat siyang asikasuhin. Kung alam lang nila na plano niyang pumasok sa kampo ng hukbong silverworm at makita si Renden, ang commander ng hukbong silverworm, tiyak na magugulat sila ng matagal. Pagkatapos bumalik ni Natong Zen at ng iba pa sa kampo ng Black Dragon Army, ang mga aksyon ni Alvin sa Lysen Restaurant ng Bloody Spectre City ay kumalat na parang apoy sa buong kampo. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan. Ginawang pilay ni si Kapitan Darfield si Kapitan Clint mula sa hukbong silverworm. Ginawa pa niya ito sa harap ni Laika, ang asawa ni Clint. Higit sa lahat, si Laika ay kapatid ng commander ng hukbong silverworm. Wow! Ang galing ni Kapitan Darfield. Kahit ang ating Panginoong Commander ay hindi maglalakas loob na saktan ang commander ng hukbong silverworm sa ganoong paraan, hindi ba? Magagalit ng husto ang commander ng hukbong silverworm kapag nalaman niya ito. Katulad ng mga talakayan ang maririnig sa buong kampo ng Black Dragon Army. Pakiramdam nila ay nailabas na ng kanilang bagong kapitan ang ilan sa kanilang mga pagkadismaya para sa kanila. Tutal, noon, hindi pa nakakakuha ng ganito kalaking kalamangan ang Black Dragon Army laban sa Silverworm Army. Kasabay nito, maraming sundalo mula sa Black Dragon Army ang nag-aalala para kay Alvin. Hindi kailanman bibitawan ni Renden, ang commander ng hukbong silverworm, ang bagay na ito. Natatakot akong sumabog ang bagay na ito. Kailangan nating tingnan kung kayang tiisin ni na Kapitan Darfield at Lord Commander ang galit ng hukbong silverworm. Natural lang, hindi nagtagal at nalaman ito ni Bryson, ang commander ng Black Dragon Army. Pinahirapan ni Kapitan Darfield si Clint. Mapait na ngumiti si Bryson. Kapag narinig ito ni Renden, hindi maganda ang kahihinatnan nito. Bilang matagal ng karibal ni Renden, alam na alam ni Bryson ang ugali ni Renden. Sa kampo ng hukbong silverworm. Bilang mga puwersang nagbabantay sa Bloody Spectre City, ang mga kampo ng Black Dragon Army at Silverworm Army ay matatagpuan sa mga ugat ng Celestial Stone na pagmamay-ari ng Bloody Spectre City. Simula nang mangyari ang insidente kalahating buwan na ang nakalipas sa isa sa mga Celestial Ascension pools na nasa ilalim ng kontrol ng Silverworm Army, hindi naging mapayapa ang kampo. Gayunpaman, mas magiging magulo pa ito ngayon nang sumugod ang isang malaking tao sa kampo. Si Binibini. Like Lysen ba iyon? Si MS Lysen yan. Mukhang karga rin niya si Kapitan Clint. Mali ba ang nakita ko? Mukhang nawala ng braso at binti si Kapitan Yang. Anong nangyari? Maraming tao mula sa hukbong silverworm ang nasulyapan si Laika na karga ang kanyang asawang si Clint nang pumasok ito sa kampo ng hukbong silverworm. Si Miko. Bulalas ng isang tao. Maya-maya, nakita nila ang 3 centurion sa ilalim ng pamumuno ni Clint. Sa isang kisap mata, nagtipon ang lahat sa paligid ng 3 centurion. Miko, ano ba ang nangyari? Anong nangyari? Mukhang hindi maganda ang mood ni MS Lysen. Isa pa, mukhang nawala ng braso at binti si Kapitan Yang. Nang makita ang maraming centurion na nakapalibot sa kanila, mitigang ipinaliwanag ni Miko at ng dalawa niyang kasama ang nangyari bago sila nagpatuloy sa pagsunod kay Laika. Ang mga salita ni Miko at ng kanyang dalawang kasama ay labis na ikinagulat ng mga sundalo ng hukbong silverworm. Pinutol ng bagong kapitan ng Black Dragon Army ang braso at binti ni Kapitan Yang. Kung gayon, ibig sabihin nito ay mas malakas ang bagong kapitan kaysa kay Kapitan Jin Kun, ang pinakamalakas na kapitan sa hukbong itim na dragon, tama ba? Hindi iyon ang punto. Ang punto ay sapat ang kanyang katapangan para pukawin si Kapitan Yang. Alam ng lahat na bayaw ng commander si Kapitan Yang. Siya ang magpapusa ng buong bigat ng puot ng ating commander. Habang nag-uusap sila, tumangala sila sa langit. Lahat sila ay may pakiramdam na magbabago ang mga bagay-bagay dito. 2,612. Ang kampo ng hukbong silverworm ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Bloody Spectre City. Kahit na ang isa ay patungo sa Bloody Spectre City o sa kampo ng Black Dragon Army, ang direksyon ay katulad ng kapag ang isa ay umalis mula sa kampo ng Silverworm Army. Ang ruta ay isang mahalagang landas mula sa kampo ng Silverworm Army patungo sa Bloody Spectre City at sa kampo ng Black Dragon Army.
Maliban na lang kung ang mga taong umaalis sa kampo ng Silverworm Army patungo sa Bloody Spectre City ay lumihis, kailangan nilang tahakin ang landas na ito. Sa sandaling ito, isang matangkad at lilang figure ang lumulutang sa hangin sa itaas ng rutang ito, mahinahong nakatingin sa hilagang silangan na parang may hinihintay. Ang figure ay walang iba kundi si Alvin. Nadaanan niya muli ang Bloody Spectre City patungo sa kampo ng Silverworm Army. Patuloy na matiigang naghintay si Alvin ng halos kalahating oras bago niya biglang sinabi, nandito na siya. Nanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon mula simula hanggang katapusan. Ang tanging bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon ay ang bahagyang pag-angat ng kanyang noo. Swoosh! Bigla na lang, isang sound wave ang dumaloy mula sa malayo patungo kay Alvin. Sa isang isap mata, ilang libong metro na lang ang layo nito sa kanya. Nakita ni Alvin na ang sound wave ay nagmula sa isang figure na lumilipad sa kalangitan sa pinakamataas na bilis. Nang mapansin ng figure ang presensya ni Alvin, biglang binawasan ng figure ang kanyang bilis bago huminto ilang daang metro ang layo kay Alvin. Huminto siya dahil naramdaman niya ang nag-aalab na titig ni Alvin sa kanya, dahilan para maramdaman niyang hinihintay siya ni Alvin. Itinaas ni Alvin ang isang kilay habang nakatingin sa lalaking 2 metro ang taas at puno ng mga daga ang mukha. Commander ng Silverworm Army, Renden. Ang matipunong lalaki sa harap niya ay medyo kamukha ng may-ari ng Lyson Restaurant na asawa rin ni Clint. Hindi mahirap para sa kanya na hulaan ang pagkakakilanlan ng lalaki. Matagal na niyang hinihintay ang pagdating ng lalaking ito. Sino ka? Tahol ni Rendan. Tumaas ang kilay niya nang marinig ang binata na nakasuot ng lilang damit na tinatawag ang pangalan niya. Ako ang dahilan kung bakit ka nagmamadaling umalis sa kampo ng Silverworm Army, mahinahong sabi ni Alvin nang harapin ang tanong ni Rendan. Nagbago ang ekspresyon ni Rendan pagkasabi ni Alvin. Pinaikit niya ang kanyang malalaki at bilugang mga mata habang sinasabi, Ikaw. Ikaw ang bagong kapitan sa Black Dragon Army. Si Alvin. Sino mang makarinig tungkol sa bagong kapitan ng Black Dragon Army ay tiyak na makakaalam kung sino si Alvin matapos ikalat ng kanyang mga nasasakupan ang balita tungkol sa kanyang mga ginawa sa Valley of Ares. Pagkatapos na matapos ni Renden ang kanyang sasabihin, ang kanyang celestial origin energy ay biglang lumabas sa kanyang katawan na parang isang mabilis na kabayong ligaw. Ang kanyang celestial origin energy ay tila naging isang uri ng apoy habang binalot siya nito, na naglalabas ng sunod-sunod na alon ng nakakatakot na aura. Ang kanyang malalaki at bilog na mga mata ay nag-aalab sa galit habang nakatitig siya kay Alvin, at ang puot ay nakaukit sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay kayang sunugin ng kanyang galit ang lahat ng humaharang sa kanyang daan. Tama si Alvin. Nagmamadaling umalis si Renden sa kampo ng hukbong Silverworm dahil sa kanya. Hindi pa katagalan, dinala ni Laika, kapatid ni Renden, ang kanyang asawa sa kampo ng hukbong Silverworm. Galit na galit si Renden nang makita niyang umiiyak ang kanyang kapatid. Nangako siya rito na dadalhin niya si Alvin sa kanya upang maparusahan ito. Umalis siya agad pagkatapos niyang mangakong iyon sa kanyang kapatid. Handa na siyang pumunta sa kampo ng hukbong itim na dragon upang hulihin ang kapitan ng hukbong itim na dragon, si Alvin, na pumihil sa kanyang bayaw. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na makikilala niya si Alvin sa sandaling umalis siya sa kampo ng hukbong Silverworm. Bukod dito, tila sinasadya siyang hinintay ni Alvin dito. Oo, ako nga, walang pakialam na sagot ni Alvin. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya nang harapin niya ang commander ng Silverworm Army. Sa kanyang paningin, walang pagkakaiba ang mga commander ng Black Dragon Army at ng Silverworm Army. Pareho silang walang laban sa kanya. Hinihintay mo ako. Nagbago ang ekspresyon ni Renden habang pinagmamasdan niya ang kanyang paligid, sinusubukang alamin kung isinama ni Alvin ang mga kabalyerya. Naunawaan ni Alvin ang iniisip ni Renden at mahinahong sinabi, hindi mo na kailangang magtanong pa. Ako lang mag-isa ang pumunta rito. Ngumisi si Rendan. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Iniunat niya ang kanyang banal na kamalayan at maingat na sinuri ang paligid. Biglang tumawa si Alvin. Hindi nakakapagtaka na sinasabi nilang pinapabore ng gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City si Bryson, ang commander ng ating Black Dragon Army.
May mga pag-aalinlangan ako bago ka nakilala, Renden, pero base sa nakita ko, walang duda na hindi ka kapantay ni Commander Bryson ng Black Dragon Army. Ikaw. Anong sabi mo? Ang mga salita ni Alvin ay parang asin na ipinahid sa sugat ni Rendan. Natural lang na galit si Rendan. Binawi niya ang kanyang banal na kamalayan at tumingin kay Alvin na may nakamamatay na ekspresyon sa kanyang mukha. Mas lalong lumawak ang ngiti sa mukha ni Alvin. Sigurado akong narinig mo ng malinaw ang sinabi ko. Hinahanap mo ang kamatayan. Sigaw ni Rendan. Ang ngiti sa mukha ni Alvin ay parang tinak sa kanyang tagiliran. Hindi na niya mapigilan ang kanyang galit. Bigla na lamang siyang naglaho sa ere, sumugod patungo kay Alvin na parang tigreng nangangaso. Swoosh! Tila lalong lumakas ang celestial origin energy ni Renden habang sumusugod siya patungo kay Alvin. Tulad ng inaasahan sa isang golden celestial na nakapag-cultivate ng graded cultivation method. Ang kanyang celestial origin energy ay tumaas ng 2 buong antas tapos niyang gamitin ang kanyang assist type divine ability. Ang epekto nito ay maihahambing sa aking assist type divine ability, ang elementary devouring tactic. Naisip ni Alvin sa sarili habang pinagmamasdan niya si Renden na sumusugod papunta sa kanya. Dati, narinig kong sinabi nitong Zen na ang commander ng Silverworm Army ay isang Green Sun Golden Celestial. Gayunpaman, ang kanyang celestial origin energy ay kasalukuyang tumaas sa antas ng isang Indigo Sun Golden Celestial matapos niyang gamitin ang kanyang assist type divine ability. Nakapaglakbay na si Renden sa kalahati ng distansya sa pagitan niya at ni Alvin habang pinag-aaralan pa rin ni Alvin ang lakas ni Rendan. Malinaw na umalangaw-ngaw sa hangin ang huni ng isang sable nang lumitaw ang isang makapal at malapad na sable sa kamay ni Rendan. Binalot ng kanyang celestial origin energy ang sable at isang 10 talampakang haba ng sinag ng saber ang lumabas mula rito. Kasabay nito, hindi mabilang na maliliit na sinag ng saber ang lumitaw kasunod ng 10 talampakang haba ng sinag ng saber. Habang tumatalbog ang sinag ng saber patungo kay Alvin sa hangin, sumigaw si Rendan, "Alvin, narinig ko ang tungkol sa iyong lakas mula sa aking kapatid." Nabanggit niya na halos kasing lakas ka ni Jin Kun, ang unang kapitan ng Black Dragon Army. Subukan mong labanan ang aking sable. Swoosh! Ang 10 talampakang haba ng sinag ng saber ay tumama kay Alvin na may puwersang tila kayang wasakin ang langit at lupa. Pinaikit lamang ni Alvin ang kanyang mga mata at napangiti nang makita ang kakilakilabot na sinag ng sable ni Renden na tumatama sa kanya. Swoosh! Swoosh! Nagamit na ni Alvin ang kanyang celestial origin energy pagkalabas ni Rendan. Sa sandaling ito, hinayaan niya itong lumabas sa kanyang katawan. Di nagtagal, ito ay naging libu-libong sinag ng espada na nagsanib puwersa at naging isang sword formation. Kasabay nito, hinugot niya ang kanyang celestial sword at pinagsanib ito sa sword formation upang bumuo ng isang higanteng espada. Ang mga sinag ng espada sa sword formation ay mas lalong nagningning sa sandaling ito. Hindi niya ginamit ang Devata artifact, ang 7 Orifices Exquisite Sword. Bagamat nawala na ang kaluluwa ng artifact ng 7 Orifices Exquisite Sword, maihahambing pa rin ito sa isang nangungunang celestial weapon. Swoosh! Ang higanteng espada na nabuo ng sword formation ay lumipad pasulong upang salubungin ang saber ray ni Renden na parang nakatanggap ito ng utos mula kay Alvin. Ang makinang na sinag ng sable ay lumipad patungo sa higanteng espada. Si Renden ay isang Green Sun Golden Celestial. Matapos niyang gamitin ang kanyang assist type divine ability, ang kanyang lakas ay tumaas ng 2 antas. Bukod sa kanyang offensive divine ability at celestial methods na ginamit niya kasama ng kanyang celestial weapon, kasalukuyan siyang 5 antas na mas malakas kaysa sa kanyang cultivation base. Sa kabilang banda, si Alvin ay isang Blue Moon Heavenly Celestial. Matapos gamitin ang kanyang assist type divine ability, ang kanyang lakas ay itataas ng 2 antas. Ang kanyang 79 na heavenly veins ay magpapataas ng kanyang lakas ng 2 antas pa. Ang Sovereign Heart Sword ay lalong magpapahusay sa kanyang lakas ng 3 antas. Ang kanyang offensive divine ability at celestial sword ay magpapataas ng kanyang lakas ng 3 at 1 antas pa ayon sa pagkakabanggit. Dahil dito, ang kanyang lakas ay 11 beses na mas malakas kaysa sa isang Blue Moon Heavenly Celestial.
Mayroon lamang 6 na yugto sa pagitan ng Blue Moon Heavenly Celestials at Green Sun Golden Celestials. Sa pangkalahatan, ang higanting espada ni Alvin na nabuo mula sa isang sword formation ay kasing lakas ng sable ni Rendan. Gayunpaman, ang Heavenly Celestials at Golden Celestials ay pinaghihiwalay ng isang mahalagang yugto, kaya naman, sa lohikal na pagsasalita, si Alvin ay dapat na bahagyang mas mahina kaysa kay Rendan. 2613. Isang simpleng Heavenly Celestial na kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven mga kalahating buwan na ang nakalipas ay bahagyang mas mahina kaysa sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Rendan, ang commander ng Silverworm Army, sa gulat ng masaksihan niya ang kapangyarihang nakapaloob sa higanting espada ni Alvin. Naisip niya, kaya pala hindi si Kungping ang katapat niya. Tutal, bahagyang mas mahina lang siya kaysa sa akin. Noong una, balak sana ni Rendan na pigilin ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kritikal na sandali. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na hindi na kailangang gawin iyon dahil hindi mapapatay ng ataking ito si Alvin. Bagamat galit na umalis si Rendan sa kampo ng hukbong Silverworm upang hanapin si Alvin, wala siyang planong patayin si Alvin. Plano niyang hulihin ito pabalik sa kampo upang mailabas ng kanyang kapatid ang kanyang galit kay Alvin at upang makuha rin ang pambihirang mga pamamaraang celestial at mga banal na kakayahan na pinagkadalubhasaan ni Alvin. Dahil kalahating buwan pa lang siyang umakyat, dapat ay isa na siyang Orange Moon Heavenly Celestial. Batay doon at sa lakas na ipinakita niya, walang duda na ang kanyang celestial methods at divine abilities ay ilan sa mga pinakamahusay sa Devata Realms, naisip ni Rendan sa sarili. Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay lalong lumiliwanag, halos hindi niya maitago ang pananabik na nararamdaman. Putok. Sa sandaling ito, ang mahabang sinag ng saber na tumama mula sa celestial saber ni Rendan ay bumangga sa higanting espada ni Alvin na nabuo mula sa kanyang sword formation. Nang magbanggaan ang dalawang puwersa, sandaling natahimik bago umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang pagsabog. Matindi ang naging sagupaan ng dalawang puwersa. Sa simula, tila pantay ang lakas ng mga puwersa. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang puwersa ng higanting espada ni Alvin ay unti-unting humina at nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Isa ka lamang simpleng makalangit na celestial na umakyat sa espiritong namamahala sa langit mga kalahating buwan na ang nakalilipas, ngunit nagawa mo pa rin akong ilabas ang lahat ng aking lakas. Dapat kang maging proud kahit na matatalo ka ngayon. Buong kumpiyansang sabi ni Rendan. Malinaw na tiwala siyang mananalo siya. Si Alvin, na mukhang seryoso, ay biglang tumawa. Hindi pa napagdesisyonan kung sino ang mananalo o matatalo. Nang makita ito, nakaramdam si Rendan ng isang masamang kutob sa kanyang puso. Posible kayang may isa pang patibong ang batang ito. Gayunpaman, nakangising sabi niya, nagpapanggap ka lang. Hindi ba't binalaan ka na ng mga nasasakupan mo na huwag gumamit ng mga celestial armas sa harap ko? Nang hamupa ang tawa ni Alvin, napalitan ito ng isang malamig na ngiti. Kasabay nito, ang higanting espada ay biglang naglabas ng isang malalim at misteryosong aura. Kumalat ang aura at tinakpan ang isang malaking lugar sa isang kisap mata lamang. Sumuko ang 10,000 sundalo. Natural na binalot ng aura si Rendan at ang celestial saber na nasa kamay niya. Hindi nagtagal, nagpumiglas ang celestial saber na kumawala sa pagkakahawak niya, na nagdulot ng punit sa sapot sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo niya. Nang kumawala ito, sumugod ito patungo sa napakalaking espada ni Alvin na nabuo mula sa isang sword formation at sumanib dito. Nabawi lamang ni Rendan ang kanyang katinoan nang matanggal ang kanyang celestial saber. Tiningnan niya ang kanyang nasugatang kamay at bakas sa kanyang mukha ang gulat at kawalan ng paniniwala. Sa katunayan, tila nakakita siya ng multo. Paano ito posible? Anong paraan ito? Sa sandaling ito, naalala niya na noong iniulat ni Clint, ang kanyang bayaw at isang kapitan ng hukbong Silverworm, ang insidente sa Celestial Ascension Pool kalahating buwan na ang nakalilipas, sinabi sa kanya ni Clint ang tungkol sa bagong dating na nakakabisado ng isang paraan na maaaring agawin ang mga Celestial Armas ng iba. Gayunpaman, binaliwala niya ang mga salitang iyon, iniisip na dahil sa kahinaan ng kanyang mga nasasakupan kaya kinuha ang kanilang mga Celestial Armas.
Gayunpaman, malinaw na ngayon na si Alvin ay tunay ngang nakabisado ang isang paraan na maaaring agawin ang mga celestial armas ng iba. Bumuhos. Sa simula, si Renden ang may kalamangan. Gayunpaman, dahil nabawi ang kanyang celestial weapon, natural lang na nawala ang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Hindi nagtagal ay tuluyan siyang napigilan at nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Putok. Muling umalangaw-ngaw sa ere ang tunog ng isang pagsabog habang ang higanteng espada ay lumipad at tumama sa depensibong teknik na mabilis na ginamit ni Rendan. Ang kapangyarihan mula sa higanteng espada ay sumaire sa depensa ni Renden at nagpalipad sa kanya. Sumigaw siya ng dugo bago niya tuluyang napanatag ang sarili. Kasabay nito, nakaramdam siya ng bagzo ng hangin. Hindi. Biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha at dumaloy ang takot sa kanyang mga ugat. Swoosh! Parang multo si Alvin na lumitaw malapit kay Rendan. Napapaligiran siya ng libu-libong nakasisilaw na sinag ng espada. Sa sandaling ito, lahat ng sinag ng espada ay nakatutok kay Rendan. Bagamat ang mga sinag ng espada na ito ay nakalagay sa paligid ni Alvin, tila mahiwagang magkakaugnay ang mga ito ng sabay. Huminga ng malalim si Renden bago sinabi sa mahinang boses, hindi ka pababayaan ng gobernador ng lungsod kung papatayin mo ako. Sumulyap si Alvin kay Rendan. Bagamat tila hindi nababahala si Renden sa unang tingin, nakita niya ang takot sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Diretsyong sinabi niya, ibigay mo sa akin ang paraan ng paglilinang na may kulay dilaw na pinagkadalubhasaan mo, at hindi kita papatayin. Ito ang pangunahing layunin niya sa pagpunta rito. Gusto niyang makuha ang paraan ng paglilinang na may kulay dilaw na itinuro ng gobernador ng lungsod kay Rendan. Kung matututo siya sa paraan ng paglilinang, tataas ang kanyang bilis ng paglilinang at ang kanyang assist-type divine ability, ang elementary devouring technique, ay lalakas din. Nagulat na tinitigan ni Renden si Alvin. Hindi niya inaasahan na gugustuhin ni Alvin ang pamamaraan ng paglilinang na kanyang pinagkadalubhasaan. Tumanggi siya ng walang pag-aalinlangan. Imposible yan. Isang biro. Nang ituro sa kanya ng gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre ang paraan ng paglilinang, partikular siyang binalaan ng gobernador ng lungsod na huwag itong ituro sa ibang tao. Kung lalabagan niya ang babala ng gobernador ng lungsod, parurusahan siya ng parusang kamatayan. Bukod pa rito, ang patakarang ito ay itinakda ng mga nasa 9 Inspectors County. Tinutupad lamang ng gobernador ng lungsod ang utos. Tiyak na mamamatay siya kung lalabagan niya ang patakarang iyon. Paano niya maituturo ang paraan ng paglilinang na iyon sa ibang tao? Hindi man lang niya ito ipinangahas na ituro sa kanyang minamahal na kapatid na babae. Tumaas ang kilay ni Alvin at malamig na ngumiti. Imposible. Sigurado ka ba? Kung hindi mo ako tuturuan ng paraan ng paglilinang ngayon, tiyak na mamamatay ka. Mamamatay din ako kahit ituro ko pa sa iyo. Mahinang sabi ni Rendan. Kung hindi ko sasabihin, at hindi mo sasabihin, sino ang makakaalam? Sa tingin mo ba talaga ay ganoon ako katanga para sabihin ito sa ibang tao? Hindi ba't papatayin ko na lang ang sarili ko? Isang nagbabantang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Alvin habang walang pakialam na sinabi niya, bibigyan kita ng 10 hininga para pag-isipan. Pagkatapos ng oras, kung ayaw mo o hindi ka pa rin makapagdesisyon, papatayin kita. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakapanatili sa Bloody Spectre City o kahit saan sa 9 Inspectors County. Mahinang sabi ni Renden, sinusubukang ipaalala kay Alvin ang mga kahihinatnan na haharapin niya kung papatayin niya ito. Ano na? Maaari na akong umalis sa 9 Inspectors County. Kakaakyat ko lang. Kahit saan ay maaaring maging tahanan ko, wala akong alalahanin. Hindi natinag si Alvin sa mga salita ni Rendan. Natural lamang, alam niya ang mga kahihinatnan ng pagpatay kay Rendan. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, naramdaman ni Renden na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso, at ang kanyang ekspresyon ay lubhang nagbago. Hindi niya inakalang matatalo siya hanggat hindi pa niya nakukuha ang mga celestial methods at divine abilities mula kay Alvin. Bukod dito, napilitan na siyang ibahagi ang cultivation method kay Alvin na maaaring magresulta sa kanyang kamatayan. Ilang hininga pa lamang ang lumipas bago siya tuluyang sumuko. Sige, tuturuan kita.
Isang maliwanag na ngiti ang agad na sumilay sa mukha ni Alvin. Matapos makuha ni Alvin ang paraan ng paglilinang mula kay Renden, umalis siya nang hindi pinapatay si Renden gaya ng ipinangako. Hindi mahirap para sa kanya na patayin si Renden, ngunit ang mga kahihinatnan na kaakibat nito ay hindi niya handa sa ngayon. Hindi siya natatakot sa gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City dahil tiwala siyang mapapatay niya ang gobernador ng lungsod kung gagamitin niya ang Devata Artifact, ang Seven Orifices Exquisite Sword, kahit na ang kasalukuyang lakas nito ay maihahambing lamang sa isang nangungunang celestial weapon. Gayunpaman, kailangan niyang isaalang-alang ang kahihinatnan na darating pagkatapos niyang mapatay ang gobernador ng lungsod. Maaaring hindi siya kapantay ng mga powerhouse mula sa Nine Spectres County kahit na gamitin niya ang Seven Orifices Exquisite Sword. Sa makatuwid, alam niya na kung mapapatay niya si Renden, hindi na siya makakatagal sa Bloody Spectre City o sa Nine Spectres County, at malamang na kailangan niyang magtago. Gayunpaman, hindi siya maaaring magtago kahit ano paman. Kinailangan niyang mag-cultivate sa pinakamagandang cultivation place dito para mapalakas ang kanyang lakas sa pinakamabilis na posibleng panahon. 2,614. Nang bumalik si Alvin sa kampo ng Black Dragon Army, narinig niya ang mga sundalong nag-uusap tungkol sa kanya. Ang kanilang paksa ng usapan ay, natural lang, tungkol sa insidente sa Lysen Restaurant sa Bloody Spectre City. Marami sa kanila ang nag-aalala tungkol sa kanyang kaligtasan dahil karamihan sa kanila ay kumbinsido na si Renden, ang commander ng Silverworm Army, ay hindi siya basta-basta pababayaan. Hindi ba ako basta-basta palalayain ni Renden? Wala siyang lakas ng loob. Umiling si Alvin habang nakangiti. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kanyang tolda. Alam niyang nag-aalala lang ang mga taong iyon sa kanyang kaligtasan dahil sa lakas na ipinakita niya. Tutal, sa pamamagitan ng kanyang lakas, matutulungan niya silang maging mas malakas kaysa sa hukbong Silverworm. Sa madaling salita, mahalaga siya sa hukbong itim na dragon. Gayunpaman, naantig pa rin siya. Taktika sa Crystal Clearance. Pagkabalik ni Alvin sa kanyang tolda, kumuha siya ng isang Jade Token. Ito ang Jade Token kung saan itinala ni Renden ang paraan ng paglilinang na may kulay dilaw sa ilalim ng kanyang banta. Maya-maya, tiwala si Alvin na magagawa niya itong lubos na makabisado. Isang gradong paraan ng paglilinang mula sa isang Devata realm. Nakakapanabik. Huminga siya ng malalim upang pigilan ang kanyang pananabik bago siya nagsimulang maglinang ng naaayon. Dahil matagal nang nagkukultibar si Alvin gamit ang Nine Dragons War Sovereign Technique, kailangan niya ng kaunting oras para umangkop sa Crystal Clearance Tactic. Pagkatapos noon, mapapatatag na niya ang kanyang Celestial Origin Energy. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at ipinikit ang kanyang mga mata para ilubog ang sarili sa pagkukultibar ng Crystal Clearance Tactic, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Hindi nagtagal ay nagkultiba si Alvin nang marinig niya ang boses ni Bryson, ang commander ng Black Dragon Army. Kapitan Darfield, narinig ko ang ginawa mo sa Lysen Restaurant. Sa tingin ko ay sumobra ka na. Hindi ba natin dapat pag-usapan kung paano natin haharapin si Renden dahil walang duda na pupunta siya rito para mag-higanti? Bukod dito, sigurado akong ire-report din niya ito sa gobernador ng lungsod. Bahagyang nina si Alvin sa pagkaantala. Tutal, kakasubsob lang niya sa kanyang cultivation at sinimulang maging pamilyar sa paraan ng cultivation bago siya nagambala ni Bryson. Kaya naman, naiinip niyang sinabi, Commander, nasa critical na yugto ako ng aking cultivation. Huwag mo akong isorbohin hanggat hindi dumarating si Renden. Nang marinig ang mga salitang ito, natigilan si Bryson at hindi makapagsalita. Natauhan lamang siya pagkaraan ng ilang sandali. Pakiramdam niya ay mas balisa siya kaysa sa salarin. Hindi ko talaga alam kung ano ang iisipin ko kay Kapitan Darfield. Gayunpaman, dahil sinabi na ni Alvin na nasa critical na yugto siya ng kanyang cultivation, hindi na niya ginulo si Alvin. Patuloy na naisip ni Bryson, dapat ay nakarating na rito si Renden. Posible kayang pumunta na lang siya sa ari-arian ng gobernador ng lungsod. Natural lang, kahit sa kanyang pinakamalawak na panaginip ay hindi niya inaasahan na natalo na si Renden ni Alvin.
Bukod dito, napilitan pa nga si Renden na ibigay ang pamamaraan ng paglilinang na may kulay dilaw sa kampo ng hukbong silverworm. Pagkabalik ni Renden sa kanyang tolda, agad na tumayo si Laika. Ang kanyang singkit na mga mata ay lalong lumiit sa gitna ng kanyang mabilog na mukha. May bahid ng pananabik na maririnig sa kanyang boses nang sabihin niya, "Kapatid, bakit ang aga mo bumalik? Kumusta? Nabihag mo ba si Kapitan Darfield ng hukbong itim na dragon?" Dumilim ang ekspresyon ni Renden at may bahid ng hinanakit na makikita sa kanyang mga mata nang banggitin ni Laika si Alvin. Nang makita ito, napansin ni Laika na may mali. Nag-aalangan siyang nagtanong, "Kapatid, anong nangyari sa iyo? Alam mo ba kung sino ang nakilala ko pagkalabas ko pa lang ng kampo ng Silverworm Army?" Tanong ni Renden habang nakatingin kay Laika. "Sino ang nakilala mo?" Nagulat si Laika. Alam niyang hindi magtatanong ng ganoon ang kanyang kapatid nang walang dahilan. "Alvin. Sinadya niyang harangan ang daan ko sa rutang dapat naming daanan papunta sa kampo ng Black Dragon Army." Sabi ni Laika habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. "Ano? Sinadya ni Alvin na harangan ang daan mo? Siya ba? Naghahanap ba siya ng kamatayan?" Nabigla si Laika. "Naghahanap ng kamatayan? Muntik nang hindi makabalik ang kapatid mo." Pangungot siya ni Renden sa sarili habang umiiling. Nakakuha ba siya ng katulong? Si Commander Chen ba ng Black Dragon Army? Lalong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Laika. Wala siyang katulong. Mag-isa lang siyang dumating. Umiling si Renden habang may takot na sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ngumiti siya ng mapait habang sinasabing, kung hindi niya napag-aralan ang teknik na kayang agawin ang celestial weapon ng isang tao, tiyak na mas malakas ako kaysa sa kanya. Gayunpaman, sa teknik na iyon, mas mahina ako kumpara sa iba. Dapat mong malaman na kahit ang kaunting pagkakaiba sa lakas ay mahalaga pagdating sa isang tunggalian sa aking antas. Sapat na iyon para matukoy kung sino ang mananalo. Ano? Mas malakas siya kaysa sa iyo. Nanginig ang malaki at matabang katawan ni Laika nang lumitaw ang takot at hindi makapaniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Halatang nahihirapan siyang tanggapin ang katotohanan ito. Oo. Tumanggaw si Renden. Wala kang laban sa kanya, pero hahayaan na lang ba talaga natin siyang umalis? Hindi ito matanggap ni Laika. Maya-maya, tila may naisip siya. Nagliliwanag ang mga mata niya sa galit habang sinasabi niya, "Kapatid, sabi mo mas malakas lang siya ng kaunti sa iyo. Ibig sabihin mas mahina siya kaysa sa gobernador ng lungsod natin. Kapatid, bakit hindi mo kausapin ang Lord City Governor? Sa tingin ko ay hindi siya kapantay ng Lord City Governor." Isang malisyosong ekspresyon ang lumitaw sa mukha niya habang nagsasalita siya at tumindi rin ang bahid ng galit sa mga mata niya. Hindi. Walang pagdadalawang isip na tinanggihan ni Renden ang mungkahi niya. "Bakit? Pakakawalan na lang ba talaga natin siya? Kuya, hindi ako masaya. Hindi talaga ako sumusuko." Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Laika at naging kaawa-awa. "Lysen, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Gayunpaman, hindi ako maaaring pumunta sa gobernador ng lungsod. Kung gagawin ko iyon, maaaring ibunyag ni Alvin ang bagay kung saan ko siya tinuruan ng paraan ng paglilinang na may kulay dilaw. Sa oras na iyon, tapos na ako. Dapat mong malaman na ang pagbibigay ng paraan ng paglilinang na iyon ng walang pahintulot ay magreresulta lamang sa kamatayan." Sabi ni Renden nang may mapait na ngiti. "Kuya, why ikaw? Bakit mo siya tinuruan ng paraang iyan?" Muling nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Laika. "Wala akong ibang pagpipilian. Papatayin niya ako kung hindi. Tutal, kakaakyat lang niya kamakailan lang. Sa pinakamatagal, kailangan na lang niyang umalis sa Bloody Spectre City at sa Nine Spectres County. Wala siyang koneksyon sa Spirit Overarching Heaven," sabi ni Renden. Nakapag-master na siya ng mga pambihirang celestial methods at divine abilities, bakit niya gusto ng graded cultivation method? Naguluhan si Laika. Hindi niya maintindihan kung bakit pipilitin ni Alvin ang kanyang kapatid na turuan siya ng cultivation method na iyon. Sa tingin ko ay mayroon siyang sariling graded cultivation method. Bukod dito, malamang na mas mataas ang grado nito kaysa sa crystal clearance tactic. Marahil, para takutin niya ako gamit ito.
Tutal, hindi ako maaaring pumunta sa Lord City Governor ngayon dahil sa bagay na ito, haka-haka ni Rendan. Kumbinsido siyang tama ang kanyang haka-haka. Kuya, hindi pa rin ako masaya, sabi ni Laika sa mahinang tono na puno ng pag-aatubili. Base sa kasalukuyang sitwasyon, mukhang hindi niya maipaghiganti ang kanyang asawa. Lysen, alam kong hindi ka masaya. Hindi rin ako masaya. Magpasensya ka muna sa ngayon. Maghahanap ako ng ibang pagkakataon para patayin siya. Kahit hindi ko siya mapatay, kaya ko siyang patayin gamit ang kamay ng iba. Nakapagpapatibay na sabi ni Rendan. Bahagyang may bahid ng balak pumatay ang makikita sa mga mata niya nang magsalita ito. Lahat ng nasa Bloody Spectre City at sa kampo ng Black Dragon Army ay siguradong hindi palalayain ni Rendan, ang commander ng Silverworm Army, si Alvin matapos mapilayan ni Alvin si Clint, ang kanyang bayaw at kapitan ng Black Dragon Army. Nag-aalala ang mga sundalo mula sa Black Dragon Army para sa kaligtasan ni Alvin habang ang mga tao ng Bloody Spectre City ay naghihintay para manood ng palabas. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, walang anumang kilos mula sa Silverworm Army. Tila walang nangyari. Kahit na lumipas ang isang buwan, walang mga palatandaan na ipaghihiganti ni Rendan ang kanyang pailay na bayaw. Anong nangyayari? Mukhang hindi ito ang estilo ni Commander Lysen sa paggawa ng mga bagay-bagay. Posible kayang nasa closed-door cultivation si Commander Lysen. Kung hindi, paano siya walang magagawang paggalaw? Ang buong Bloody Spectre City ay napuno ng magkakatulad na talakayan. Sa pangunahing bulwagan ng ari-arian ng gobernador ng lungsod sa lungsod ng Dugong Multo. Rendan, sinasabi ng mga tao sa lungsod na ikaw ay nasa isang saradong kultibasyon. Gayunpaman, kilala kita. Sa nangyari, kahit na nasa isang saradong kultibasyon ka, lalabas ka pa rin para tulungan ang iyong kapatid. Sabi ni Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, habang nakatingin kay Rendan na nakaupo sa ibaba. Malinaw na kilala niya si Rendan. Nang marinig ito, napangiti na lamang si Rendan ng alanganin. Pumunta ka ba rito para lang ibigay ang mga Celestial Stone ng Silverworm Army? Tanong muli ni Peggy. 2,615. Opo, Panginoong Gobernador ng lungsod. Tumanggaw si Rendan bilang tugon sa tanong ni Peggy. Pumunta siya rito upang ibigay ang mga Celestial Stone na minaina ng Silverworm Army noong nakaraang buwan. Responsibilidad ng Silverworm Army at Black Dragon Army na ibigay ang 20% ng mga Celestial Stone na kanilang minaina. Ang natitirang 80% ay ipapamahagi sa mga opisyal at sundalo bilang kanilang sweldo. Sa makatuwid, ang parehong commander ng Silverworm Army at Black Dragon Army ay kailangang pumunta sa ari-arian ng gobernador ng lungsod sa simula ng bawat buwan upang ibigay ang mga Celestial Stone na minaina ng kanilang mga hukbo. Nabalitaan kong pinutol ni Kapitan Darfield mula sa hukbong itim na dragon ang isang braso at binti ni Clint, isang kapitan ng hukbong Silverworm. Bukod dito, si Clint ay ang iyong bayaw. Nabalitaan kong dinala siya ng iyong kapatid sa kampo pagkatapos ng insidente, sabi ni Peggy. Tumigil siya habang tinitigan si Rendan ng makahulugang tingin at nagtanong, hindi ba't hiniling sa iyo ng iyong kapatid na ipaghiganti ang kanyang asawa? Wala ka bang planong ipagtanggol ang iyong kapatid at ang iyong bayaw? Panginoong Gobernador ng lungsod. Iniimbestigahan ko na ang bagay na ito. Ang aking nasasakupan, si Kapitan Clint, ang nagpasimula ng laban. Kaya, siya ang may kasalanan, agad na sagot ni Rendan na parang nahulaan na niya ang tanong ni Peggy. Kahit na kasalanan ng nasasakupan mo, lumampas sa hangganan si Kapitan Darfield, di ba? Sigurado ka bang kaya mong palampasin ang bagay na ito? Tanong ni Peggy habang nakapikit. Kilalang kilala niya si Rendan. Hindi pa kasama rito si Clint na kapitan at bayaw ni Rendan, kahit na si Clint ay isang ordinaryong kapitan lamang, hindi pa rin ito bibitawan ni Rendan. Hindi ko kaya. Gayunpaman, alang-alang sa Bloody Spectre City at 9 Spectres County, napagdesisyonan kong bitawan na lang ito. Matuwid na sabi ni Rendan. Para sa kapakanan ng Bloody Spectre City at ng 9 Spectres County. Bakit mo nasabi? Nagulat si Peggy.
Lord City Governor, alam mo ba na si Kapitan Darfield ng Black Dragon Army ay kakaakyat pa lang sa Devata Realm mga 1.5 buwan na ang nakalipas? Seryosong tanong ni Rendan. Oo, narinig ko na yan. 1 buwan na ang nakalipas, sinabi ng Centurion ninyo na nasa licensed restaurant na si Kapitan Darfield ng Black Dragon Army ay umakyat lang sa Spirit Overarching Heaven mga kalahating buwan na ang nakalipas. Sinabi rin niya na si Alvin ay umakyat sa Celestial Ascension Pool ng Heavenly Celestials. Kalokohan. Paano magiging kasing lakas ni Alvin ang isang Heavenly Celestial? Mapangasar na sabi ni Peggy at umiling. Kung tutuusin, paano niya paniniwalaan na ang isang taong kakaakyat lang kamakailan ay may kakayahang pigilan ang isang kapitan ng Silverworm Army? Imposible. Parang hindi naniniwala ang gobernador ng lungsod. Mapait na ngumiti si Rendan. Ha? Naniniwala ka ba? Tanong ni Peggy. Panginoong Gobernador ng lungsod, sa Devata Realms, wala tayong anumang katulad ng parusa sa panunumpa ng kidlat kaya hindi kita makukumbansi gamit iyon. Gayunpaman, handa akong gamitin ang aking karangalan upang patunayan ang katotohanan na si Alvin ay tunay na isang taong umakyat sa Celestial Ascension Pool ng Heavenly Celestial 1.5 buwan na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, bukod sa aking mga Centurion at Decaren, mayroon ding iba pang mga bagong dating na umakyat kasabay niya. Maaari silang maging mga saksi. Kung sa tingin mo ay nagsisinungaling ang aking mga nasasakupan, maaari mong hanapin ang mga bagong dating upang mapatunayan ang aking mga salita. Seryoso sabi ni Rendan. Rendan, matagal mo na akong pinaglilingkuran. Hindi naman sa wala akong tiwala sa mga sinasabi mo, pero sa tingin mo ba posible para sa isang Heavenly Celestial na kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven na maging mas malakas kaysa sa isang kapitan ng Silverworm Army? Kung hindi ako nagkakamali, si Clint ay isang medyo malakas na Orange Sun Golden Celestial, at nasa top 3 siya sa mga kapitan mo. Hindi pa kasama rito ang isang Heavenly Celestial, kahit ang isang bagong Golden Celestial ay hindi niya kalaban. Medyo nagdududa si Peggy sa mga sinabi ni Rendan. Lord City Governor, base sa aking nalalaman, ang mga celestial methods at divine abilities na na-master ni Alvin ay tunay na pambihira. Na-master pa niya ang isang teknik na kayang agawin ang celestial weapon ng isang tao. 1.5 buwan na ang nakalilipas, inagaw niya ang celestial weapons ng aking 2 Centurion noong sila ay naglaban. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, sa palagay ko ay isa siyang mahusay na talento at makakapag-ambag ng malaki sa Bloody Spectre City at sa Nine Spectre City. Kaya rin ako nagpasya na huwag nang ituloy ang bagay na ito, paliwanag ni Rendan. Nagkunwari siyang matuwid habang patuloy na sinasabi, kung hindi, sa aking ugali, tiyak na hindi ko siya hahayaang makatakas ng ganoon kadali. Pagkatapos ng isang paghinto, tumingin si Rendan kay Peggy at seryosong sinabi, Lord City Governor, kung gusto mong patunayan ang bagay na ito sa mga bagong dating na umakyat kasabay ni Alvin, maaari kang sumama sa akin sa kampo ng Silverworm Army. Ang mga bagong dating ay kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven ng halos 1 buwan at kalahati. Mas mataas ang posisyon mo kaysa sa akin, tiyak na hindi sila maglalakas loob na magsinungaling sa iyo. Dahil ganoon nga, sasama ako sa iyo. Pagsangayon ni Peggy. Sa puntong ito, nakumbinsi na siya ni Rendan sa katotohanan ng kanyang mga sinabi. Gayunpaman, nagpasya siyang pumunta sa kampo ng Silverworm Army para personal na patunayan ang bagay na ito. Tulad ng sinabi ni Rendan, ang kanyang posisyon ay mas mataas kaysa sa isang commander, tiyak na hindi maglalakas loob ang mga bagong dating na magsinungaling sa kanya. Isang hindi maintindihang emosyon ang sumilay sa mga mata ni Rendan sa sandaling ito. Tumayo siya at gumawa ng isang mapang-akit na kilos. Panginoong Gobernador ng lungsod, pakiusap. Maya-maya, nagsimulang gumalaw si Peggy habang nakasunod si Rendan. Habang papunta sila sa kampo ng Silverworm Army, ang kaibuturan ng mga mata ni Rendan ay kumikislap sa pananabik. Sa loob-loob niya ay nanunumpa, Alvan, simula pa lamang ito. Tiyak na ikakalat ko kung paano mo pinagkadalubhasaan ang mga pambihirang celestial methods at divine abilities. Tingnan muna natin kung paano mo haharapin ang Lord City Governor. May bahid ng galit na makikita rin sa kanyang mga mata sa sandaling ito. Dahil nasaksihan niya ang lakas ni Alvin, alam ni Rendan na wala siyang magagawa kay Alvin.
Bukod dito, dahil tinuruan niya si Alvin ang paraan ng paglilinang na may kulay dilaw, maaaring gamitin ni Alvin ang bagay na iyon upang takutin siya. Sa makatuwid, alam niyang hindi niya maaaring gamitin ang insidente noong isang buwan na ang nakalipas upang hikayatin ang gobernador ng lungsod na kumilos laban kay Alvin. Gayunpaman, maaari niyang gamitin ang pambihirang mga pamamaraang celestial at banal na kakayahan ni Alvin bilang pain upang pahirapan ang mga bagay-bagay para kay Alvin. Tutal, walang sino man, kahit ang gobernador ng lungsod, ang makakalaban sa tukso ng pambihirang mga pamamaraang celestial at banal na kakayahan. Sa kampo ng hukbong itim na dragon. Si Alvin, na nasa isang closed-door cultivation, ay natural na walang kaalam-alam sa ginawa ni Rendon, ang commander ng Silverworm Army. Sa buwang ito, na-master niya ang bagong paraan ng cultivation, ang crystal clearance tactic. Sa kasalukuyan, malinaw niyang nararamdaman na ang celestial origin energy sa kanyang katawan ay naging mas pino. Alam niyang ito ay dahil sa tempering mula sa yellow grade cultivation method, ang crystal clearance tactic. Malinaw din niyang nararamdaman na ang kanyang cultivation speed ay isang beses na mas mabilis kumpara noong siya ay nag-cultivate gamit ang Nine Dragons War Sovereign technique mula sa mundane realm. Mabilis na bumubuti ang kanyang cultivation base. Napakabilis, lumipas na naman ang kalahating buwan. Isang tagumpay. Biglang nagmulat ng mga mata si Alvin. Nagningning ang kanyang mga mata at isang nasasabik na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Isa na siyang Indigo Moon Heavenly Celestial ngayon. Malapit na rin siyang maging isang Violet Moon Heavenly Celestial. Kung makakaharap ko ulit si Rendon, madali ko siyang matatalo kahit hindi ko gamitin ang aking Celestial Weapon o agawin ang kanyang Celestial Weapon mula sa kanya. Bulong ni Alvin habang nararamdaman niya ang kanyang Celestial Origin Energy na sumailalim sa isang pagbabago. Kung si Alvin ay nagkaroon lamang ng isang ordinaryong tagumpay, tiyak na hindi niya matatalo si Rendon nang wala ang kanyang Celestial Weapon o nang hindi inaagaw ang Celestial Weapon ni Rendon. Gayunpaman, ang kanyang Celestial Origin Energy na pinino ng Crystal Clearance Tactic, ang Yellow Grade Cultivation Method, ay magpapataas ng potensyal at lakas ng kanyang Assist-type Divine Ability, ang Elementary Devouring Tactic. Ang Elementary Devouring Tactic ay naging walang kapantay na malakas kumpara sa dating estado nito. Iniisip ko kung ilang level ko kaya mapapalaki ang Celestial Origin Energy ko kung gagamitin ko na ngayon ang Elementary Devouring Tactic. Nagtataka si Alvin. Sinimulan niyang lumunin ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid. Dahil sa kasaganaan ng Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid, hindi niya natakot ang iba. 2,616. Matapos gamitin ni Alvin ang kanyang Assist-type Divine Ability, bahagyang sumimangot ang mukha niya. Halatang nadismaya siya. 3 levels lang ang itinaas ng Celestial Origin Energy ko. 1 level lang ang itinaas nito kumpara sa dati nitong estado. Ayon kay Elder Hal, hindi dapat ganoon kaina ang Elementary Devouring Tactic ko. Kahit ang Assist-type Divine Ability ni Rendon ay kayang itaas ang kanyang Celestial Origin Energy ng 3 level. Paano nangyari na mas mataas lang ang itinaas ng Elementary Devouring Tactic sa akin kaysa sa kanya? Ayaw niya talagang tanggapin ito. Kaya naman, tuluyan na siyang nawala ng mood para magpatuloy sa pag-cultivate. Sa sandaling ito, isang medyo nalilito at nababagabag na si Alvin ang nakarinig ng boses ni Bryson, ang commander ng Black Dragon Army, na tumutunog mula sa labas ng kanyang tolda. Lord City Governor. Bakit ka nandito? Lord City Governor. Ang City Governor ng Bloody Spectre City. Bakit siya pumunta? Dahil ba ito sa nangyari noong isang buwan? Hindi. Imposible iyon dahil tinuruan ako ni Rendon ng Crystal Clearance Tactic. Tiyak na hindi niya isusuko ang kanyang buhay para lang maghayganti sa akin. Naisip ni Alvin sa sarili. Bagamat minsan pa lang niya nakilala si Rendon, sigurado siyang hindi maglalakas loob si Rendon na sumugal. Isang boses na hindi pamilyar kay Alvin ang sumagot, nandito ako para hanapin si Kapitan Darfield. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, alam niyang ang gobernador ng lungsod ang pinakamalakas na makapangyarihang tao sa lungsod sa ilalim ng Nine Spectres County.
Sa loob-loob niya ay nalilito, si Peggy pala, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City. Bakit pa siya naparito kung hindi naman talaga? Panginoong Gobernador ng Lungsod. Panginoong Gobernador ng Lungsod. Samantala, may ilan pang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Ang mga boses na ito ay pagmamay-ari ng 4 sa mga kapitan ng hukbong itim na dragon. Ang mga kapitan na ito ay sina Oji, Wenyu, Donald, at Chinyu. Mahilig ang unang dalawa na magpakumbinsi sa mga nasa kapangyarihan, kaya hindi sila pinansin ni Alvin. Sa kabaligtaran, maganda naman ang impresyon niya sa dalawa pang kapitan sa ngayon. Base sa kanilang mga boses, naririnig niya ang nakakaakit na tono sa mga boses ni Oji at Wenyo habang nanatiling normal ang boses ng dalawa pang kapitan. Sa labas ng tolda ni Alvin. Tumingin si Bryson, ang commander ng Black Dragon Army, kay Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, at prangkang nagtanong, Lord City Governor, nandito ka ba para kay Kapitan Darfield dahil sa nangyari sa Lyson Restaurant 1.5 buwan na ang nakalipas. Samantala, bahagyang napataas ang kilay nina Donald at Chinyu. Hindi sila malapit kay Alvin, ngunit ayaw nilang may mangyaring masama sa kanya alang-alang sa kapakanan ng hukbong itim na dragon. Sa kabilang banda, ang dalawa pang kapitan, sina Oji at Wenyu, ay nagkatinginan, at nakita nila ang mali siya at kasiyahan sa mga mata ng isa't isa. Sumagot si Peggy, tungkol dyan, sinabi ni Commander Renden na hindi niya itutuloy ang usapin. Kaya naman, wala nang dahilan para ituloy ko pa ito. Pumunta ako rito para hanapin si Kapitan Darfield tungkol sa ibang usapin. Ipinapangako ko sa iyo na hindi ako narito para maghanap ng gulo sa kanya. Huwag kang mag-alala. Lumiwanag ang mga mata ni Bryson, Donald, at Chinyu, at sa loob-loob nila ay nakahinga sila ng maluwag nang marinig ang mga salita ni Peggy. Sa kabilang banda, nagkatinginan muli sina Oji at Wenyu, na wala ang bahid ng schadenfreude sa kanilang mga mata at napalitan ng pagkadismaya. Paano nangyari iyon? Sinabi ng gobernador ng Lord City na walang balak si Commander Lyson na ituloy ang bagay na ito. Hindi ito katulad ni Rendan. Nag-uusap sina Oji at Wenyu gamit ang voice transmission. Hindi makapaniwala ang kanilang mga boses. Hindi nila maintindihan kung bakit hinayaan na lang ni Renden ang bagay na ito. Tutal, napinsala ni Alvin si Clint, ang kanyang bayaw. Samantala, kahit na nakahinga ng maluwag sina Bryson, Donald, at Chinyu, nalito rin sila. Tutal, kilala na nila si Rendan. Hindi siya yung tipo ng taong basta-basta na lang pababayaan ang mga bagay-bagay. Ang gobernador ng lungsod, si Kapitan Darfield ay kasalukuyang nagsasaka. Sa palagay ko ay hindi niya alam ang iyong pagdating. Hayaan mong tawagin ko siya, sabi ni Bryson kay Peggy. Pagkatapos, lumingon siya upang tingnan ang tolda ni Alvin, sa balak na gisingin ito mula sa kanyang pagsasaka. Gayunpaman, pinigilan siya ni Peggy. Hindi na kailangan yan. Dahil naglilinang si Kapitan Darfield, hindi ko siya guguluhin. Sabihin mo sa akin kapag tapos na siya, at hahanapin ko ulit siya. Ang tila walang galang niyang mga salita ay nagpagulat kina Bryson at sa iba pa. Sinabi ba ng gobernador ng lungsod na hindi na kailangang gisingin si Alvin mula sa kanyang cultivation at ipaalam lamang sa kanya kapag nakalabas na si Alvin mula sa kanyang closed-door cultivation? Bukod pa rito, personal siyang pupunta rito para makita si Alvin. Hindi nakatanggap ng ganitong uri ng pagtrato sina Bryson at Rendan. Kung hihilingin ng gobernador ng lungsod na makita sila, kailangan nilang pumunta sa estate ng gobernador ng lungsod pagkatapos ng kanilang cultivation. Oo. Agad na sagot ni Bryson sa kabila ng kanyang pagkabigla. Talagang naguguluhan siya kung bakit ganoon kagalang ang gobernador ng lungsod kay Alvin. Nang paalis na si Peggy, lumabas si Alvin mula sa kanyang tolda. Agad niyang tiningnan si Peggy at sinabing, natapos ko na ang aking cultivation. Hindi naging mahirap para kay Alvin na makilala si Peggy dahil si Peggy lang ang hindi pamilyar na mukha sa paligid. Gobernador ng lungsod, casual na bati ni Alvin. Para bang kapantay niya ang gobernador ng lungsod. Ngumiti si Peggy at akmang sisigat na kay Alvin nang. Ang lakas ng loob mo. Paano ka nang ahas na kumilos ng ganito kabastos sa harap ng gobernador ng lungsod?
Sabay-sabay na sabi ng mga kapitan ng Black Dragon Army na sina OJ at Wenyo habang nakatitig sila kay Alvin. Sa sandaling ito, gusto lang nilang magmukhang maganda sa harap ni Peggy. Tila nakalimutan na nila kung gaano kagalang si Peggy kay Alvin. Nang marinig ang kanilang mga salita, dumilim ang ekspresyon ni Alvin. Kasabay nito, nagbago rin ang ekspresyon ni Peggy. Sumigaw siya, ang lakas ng loob niyong dalawa na sawayin si Kapitan Darfield. Itinaas niya ang kanyang kamay, at naglabas ng isang maringal na enerhiya na tumama kina OJ at Wenyo. Sina OJ at Wenyo na hindi handa ay napaatras ng malubha. Pareho silang samuka ng dugo. Isang hindi makapaniwalang ekspresyon ang lumitaw sa mukha ng dalawang kawawang nilalang nang sa wakas ay maitayo nila ang kanilang mga paa. Hindi nila maintindihan kung saan sila nagkamali. Natulala rin sina Bryson, Donald, at Chin Yu. Ano ang nangyayari? Dati, nagulat na sila na ang gobernador ng lungsod ay napakagalang kay Alvin. Gayunpaman, ngayon, tila ang gobernador ng lungsod ay magalang din kay Alvin. Ano ang dahilan nito? Talagang naguguluhan sila. Maging si Alvin ay nalito. Sa katunayan, plano niyang atakihin sina OJ at Wenyo nang mapagalitan nila siya. Gayunpaman, bago pa siya makakilos, nakagawa na ng hakbang si Peggy. Ito ang unang beses na pagkikita namin. Bakit pakiramdam ko ay hindi lang niya ako tinatrato ng magalang, kundi inaalagaan din niya ako. Matapos parusahan ni Peggy sina OJ at Wenyo, ang kanyang galit ay napalitan ng isang ngiti nang humarap siya kay Alvin. Magalang siyang nagtanong, Kapitan Darfield, maaari ba akong makausap ka ng pribado sandali? Siyempre naman. Tumanggaw si Alvin. Pagkatapos, sinundan niya si Peggy at nilisan ang lambak. Hindi pa rin niya maintindihan kung bakit napakagalang ni Peggy. Sigurado akong malalaman ko rin kapag kinausap niya ako. Samantala, sina Bryson at ang iba pang matataas na opisyal ay bumalik lamang sa kanilang katinoan matapos mawala sa kanilang paningin sina Peggy at Alvin. Nagkatinginan sila sa gulat, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsalita sa sandaling iyon. 2,617. Mataas sa kalangitan, libu-libong milya ang layo mula sa kampo ng Black Dragon Army, sina Alvin at Peggy, ang gobernador ng lungsod ng Bloody Spectre City, ay nakatayong magkaharap. Kalmadong tumingin si Alvin kay Peggy, hinihintay ang sasabihin ni Peggy. Sa kabilang banda, pinag-aralan ni Peggy ang binata na nakasuot ng lila sa harap niya. Nalala niya ang pagkabigla na naramdaman niya nang kumpirmahin ng mga bagong dating sa Silverworm Army na ang binata na nakasuot ng lila na siyang kapitan ng Black Dragon Army ay kakaakyat lang sa Spirit Overarching Heaven 1.5 buwan na ang nakalilipas. Bukod dito, ang binata na nakasuot ng lila ay umakyat sa Celestial Ascension Pool ng Heavenly Celestials. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ang Celestial Ascension Pools ng Heavenly Celestial ay para lamang sa mga eminent celestial na umakyat mula sa mga makamundong kaharian. Sila ay magiging Crimson Moon Heavenly Celestials kapag sila ay umakyat na. Ang Bloody Spectre City ay mayroong maraming Celestial Ascension Pools ng mga Heavenly Celestial, at ang mga ito ay pinamamahalaan ng Black Dragon Army at ng Silverworm Army. Ang mga bagong dating ay karaniwang ipinapadala sa mga lugar ng pagmimina ng Celestial Stones upang magmina ng mga bato. Bihira ang mga bagong dating na binibigyan ng exception. Hindi inaasahan ni Peggy na isang henyong cultivator ang lilito sa mga bagong dating sa isa sa mga Celestial Ascension Pools ng mga Heavenly Celestial noong siya ay gobernador ng lungsod. Ang henyong ito ay nakapatay ng isang centurion ng Silverworm Army halos kasabay ng kanyang pag-akyat bago siya umalis. Di nagtagal, sumali pa siya sa Black Dragon Army upang maging isang kapitan. Ang lakas na ipinakita niya ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga kapitan sa parehong hukbo. Sa katunayan, maaaring hindi siya mas mahina kaysa sa kanyang dalawang commander. Ito ay tunay na walang katulad. Patuloy na nakatitig si Peggy kay Alvin ng ilang sandali bago niya tuluyang sinabi, Kapitan Darfield, kung hindi ako nagkakamali, malamang natalo mo na ang aking nasasakupan, si Rendan, ang commander ng hukbong Silverworm, tama ba? Sinabi niya sa iyo ang tungkol dito. Bahagyang tinaas ni Alvin ang isang kilay dahil sa gulat. Hindi, hula ko lang. Umiling si Peggy. Gaya ng inaasahan.
Tiyak na sigurado si Alvin na tiyak na hindi sasabihin ni Renden kay Peggy ang nangyari sa pagitan nila. Tutal, mayroon siyang banta kay Renden matapos siyang turuan ni Renden ang paraan ng paglilinang na may kulay dilaw. Kung malalaman na itinuro sa kanya ni Renden ang paraan ng paglilinang na iyon, tiyak na mamamatay si Renden. Sa makatuwid, maliban kung nabaliw si Renden, walang paraan para ibunyag niya ang nangyari. Matagal ko nang nasasakupan si Renden, at alam na alam ko ang ugali at karakter niya. Kung hindi siya natalo, hindi niya hahayaang mawala ang nangyari isang buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, medyo mausisa ako. Kahit na natalo siya, maaari pa rin siyang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Kahit na hindi ako kapantay mo, mayroon pa rin akong county governor ng 9 Specters County bilang aking suporta. Gayunpaman, hindi lamang hindi lumapit sa akin si Renden para humingi ng tulong, ngunit sinabi pa niya sa akin na wala siyang planong ituloy ang bagay na ito, dagdag ni Peggy. Tiningnan niya si Alvin ng may kahulugan bago niya ipinagpatuloy ang sinabi, kung hindi ako nagkakamali, may itinatago ka sa kanya, tama ba? Nabigla si Alvin sa mga tumpak na haka-haka ni Peggy. Kanina lang, lumapit sa akin si Commander Chen at sinabing gusto mong linangin ang pamamaraan ng paglilinang na itinuro ko sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, malamang pinagbantaan mo si Renden na ituro sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang, tama ba? Sabi ni Peggy habang tinitingnan si Alvin ng may kamalayan. Hindi mahahalatang nagbago ang ekspresyon ni Alvin, ngunit tila napansin ito ni Peggy nang sabihin niya, mukhang tama ako. Nang makita ni Peggy ang pagkunot ng noo sa mukha ni Alvin at kung gaano ito naging maingat, sinabi niya, huwag kang mag-alala, wala akong balak na ituloy ang bagay na ito. Mas lalong nagulat si Alvin nang marinig niya ito. Inaasahan niyang parurusahan ni Peggy sila ni Renden kapag natuklasan ni Peggy ang katotohanan. Ngumiti si Peggy habang sinasabi, dahil itinuro sa iyo ni Renden ang paraan ng paglilinang, paano niya ako mapipilitang hanapin para sa gulo? Tutal, alam na alam naman niyang nakagawa siya ng isang krimen na may kaakibat na kamatayan. Pakiramdam ni Alvin ay hubad siya, parang nakikita ni Peggy ang nasa isip niya. Bumantong hininga siya bago prangkang sinabi, parang naroon ka para masaksihan ito mismo. Dahil wala kang balak na ituloy ang bagay na ito, bakit mo ako hinanap? Nang makita kung gaano kadirekte si Alvin, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Peggy at sumagot, gusto kong makipagkasundo sa iyo, Kapitan Darfield. Isang kasunduan. Anong kasunduan? Kumunat ang noo ni Alvin. Gusto kong pumatay ng tao, pero wala akong kakayahang patayin siya. Kaya naman, umaasa akong mahuli mo siya at madadala sa akin para personal ko siyang mapatay kapag lumakas ka na. Sabi ni Peggy habang malamig na nanlilisik ang mga mata. Para siyang isang makamandag na ahas, naghihintay na manakit sa biktima nito sa sandaling ito. Matindi ang puot na nararamdaman niya para sa taong ito, para bang pinatay ng taong iyon ang kanyang ama o kinuha ang kanyang asawa. Gobernador ng lungsod, napakataas ng tingin mo sa akin. Bakit mo iniisip na kaya kung hulihin ang isang taong hindi mo kayang patayin? Walang pakialam na sabi ni Alvin. Aba, kakaakyat mo lang sa spirit overarching heaven, at ikaw pa rin ay heavenly celestial. Gayunpaman, tingnan mo ang iyong lakas. Sagot ni Peggy na may nag-aalab na tingin. Walang naniniwala sa mga sinabi ng hukbong silverworm, huwag mong sabihing naniniwala ka sa kanila. Ngumiti si Alvin. Alam niyang walang naniniwala sa hukbong silverworm nang sabihin nilang kakaakyat lang niya 1.5 buwan na ang nakalipas. Tutal, paano magiging kapitan ng hukbong itim na dragon ang isang taong kakaakyat lang? Bukod pa rito, madali pa niyang napipinsala ang isang kapitan ng hukbong silverworm. Noong una, natural lang na hindi ako naniwala. Gayunpaman, gaya ng mungkahi ni Renden, kinausap ko ang mga bagong dating na umakyat kasabay mo para patunayan ang bagay na ito. Paano ako hindi makapaniwala pagkatapos ko silang marinig? Sabi ni Peggy. Renden. Malamig na kumislap ang mga mata ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Renden ay nang-ahas pa ring gumawa ng gulo sa likuran niya. Alam na alam niyang ginawa ito ni Renden para lang malaman ni Peggy ang kanyang pambihirang mga pamamaraang celestial at banal na kakayahan. Kung sakam lang si Peggy, aatakihin na sana niya ito.
Malamang na inisip ni Renden na medyo mahina siya kumpara sa gobernador ng lungsod at plano niyang gamitin ang gobernador ng lungsod para harapin siya. Sabi ni Peggy, natural lang, alam ko ang intensyon ni Rendan. Sinadya niyang ibunyag ang lakas mo na ipinagkakalob ng iyong pambihirang mga pamamaraang celestial at mga banal na kakayahan. Iniisip niya na pagnanasaan ko ang mga ito at gusto niyang gamitin ang aking mga kamay para patayin ka. Sinabi rin niya sa akin kung paano ka maaaring magkaroon ng isang celestial weapon na panlaban sa kaluluwa na nasa katamtamang antas. Sinabi niya na sinubukan kanyang suriin gamit ang kanyang banal na kamalayan, ngunit ang kanyang banal na kamalayan ay nilamon ng isang bagay. Tiyak na hindi ito isang paraan ng pagtatago ng cultivation base ng isang tao. Kaya pala hindi ako ginamitan ni Renden ng soul attacks. Akala niya may hawak akong soul defense celestial weapon na makakapagtaboy sa mga atake, naisip ni Alvin sa sarili. Natural lang na pagkamalan ni Renden ang kanyang depektibong metal na piraso bilang isang celestial weapon. Pagkatapos, mahinahon niyang tiningnan si Peggy at prangkang sinabi, dahil alam mo ang lahat ng ito, hindi mo ba hinahangad ang aking mga celestial method, divine abilities, at ang aking soul defense celestial weapon? Oo nga. Sumagi sa isip ko yun, pero agad ko itong binaliwala, tapat na sagot ni Peggy. Bakit? Medyo nagtataka si Alvin. Paano pinigilan ni Peggy ang kanyang kasakiman? Katulad ng kanina, prangkang sumagot si Peggy, una sa lahat, hindi ako sigurado kung kapantay mo ako. Pangalawa, kahit nakapantay mo ako, mahihirapan pa rin akong pilitin kang turuan ako ng mga bagay na iyon kung ayaw mo. Bagamat ito ang unang beses na makilala kita, iniulat sa akin ni Bryson ang insidente kung saan pinatay mo si Peter. Pagkatapos noon, inutusan ko ang aking mga Golden Serpent Guards na magsagawa ng background check sa iyo. Bihira kang magpakita kapag naging kapitan ka na ng Black Dragon Army. Gayunpaman, batay sa iyong mga salita at sa paraan ng iyong pagdadala, malinaw na hindi ka isang ordinaryong tao. Walang saysay na pilitin kang turuan ako ng mga celestial methods at divine abilities kung ayaw mo. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.